You? Ikaw nga! Halos maluha-luha si Don Miguel nang makita niya ang bagong janitress na si Priza sa kanyang kumpanya na kasalukuyang nagmamop sa may hallway. Napahinto naman si Priza sa kanyang ginagawa nang biglang marinig niya ang boses na nagsalitang yon na nagmula sa kanyang likuran. Pagharap niya, ay laking gulat niya nang bigla na lang siyang yakapin ni Don Miguel nang walang pasubali. Priza! Mahinahon na sabit ni Don Miguel kay Priza habang nakayakap pa rin sa kanya nang mas sumigpit pa. Hindi naman malaman ni Priza ang gagawin niya sa takot na baka may makakita sa ginagawa nila. Kaya naman para maliwanagan ay pilit na inaalis ni Priza ang katawan ni Don Miguel na nakayakap pa rin sa kanya. Ngunit bigla siyang napahinto sa pagpupumiglas. May ibinulong sa Don Miguel sa kanya na biglang nagpatigil sa kanyang mundo. Ano kaya ito? At tila ba hindi pa rin nakagalaw si Priza sa kanyang kinatatayuan? Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nay Rowena, ako na ho dyan. Mabigat ho iyan. Kagagaling niya lang sa trabaho at baka mabinat pa kayo. Wika ni Priza sa kanyang nanay na nagbubuhat ng isang sakong piling ng saging upang gawing turon at banana cue. Ano ka ba? Ayos lang ako, Priza. Huwag mo na akong alalahanin pa. Magaling na ako. Nakainom na ako ng gamot kanina. Sagot naman ng kanyang Nay Rowena na pilit pa rin ikinikilos ang kanyang katawan. Kahit pa, hindi naman talaga siya magaling. Hindi rin kasi ito sanay na matenga sa isang araw sa bahay nang walang ginagawa. Palibhasay, sanay magbanat ng buto kaya naman kahit anong gawing pagpipigil ni Priza sa kanyang Nanay Rowena ay wala pa rin itong magawa. Wala ng mga magulang si Priza at tanging si Nanay Rowena na lamang ang kasama niya sa buhay. Namatay ang mga ito dahil sa naging insidente noon sa karagatan na sinasakyan nilang barko patungo sa probinsya ng kanyang ina. 6 na taong gulang lamang noon si Priza. Ito na lamang ang naiwang kwento ng lola ni Priza bago niya ipagkatiwala si Priza kay Nanay Rowena. Ang totoo, hindi naman talaga blood related si Nanay Rowena at Priza. Nagkatrabaho lamang ng lola ni Priza si Nanay Rowena sa Divisoria at dahil wala itong asawa at anak, sa kanya ipinagkatiwala ng matanda si Priza nang malagutan ito ng hininga dahil sa malubhang sakit. Hindi naman naramdaman ni Priza ang kakulangan dahil minahal siya ng totoo ni Nanay Rowena. Hindi pinaramdam ng ginang na ulilang lubos na si Priza. Bagkus ay itinuturing pa nga niya itong parang tunay niyang anak. Sigurado hubang iniinom niyo yung gamot ninyo? Baka'y nakakaligtaan niyo na naman po, ha? Tanong naman ni Priza sa kanya. Oo naman, iha. Yan ba namang halos oras-oras mo nang ipapaalala sa akin kaya paano ko pa yun makakalimutan? Napapatawang sagot naman ni Nanay Rowena. Kasi naman ay, kung hindi ko gagawin yun, talagang kakalimutan yung pag-inom ng gamot nyo. Alam nyo namang love na love ko kayo eh. Ayoko kayong magkasakit. Asus, nambobola ka ba o nanlalambing? Nakangiting tanong naman ni Nanay Rowena kay Priza. Pwede both? Pwede anak. Sabay nagtawanan na lang ang mag-ina. Matapos ang kanilang tawanan, saglit na natahimik si Priza. Tumingin siya sa paligid ng maliit nilang tindahan at saka napabuntong hininga. Matagal niya na itong pinag-iisipan. Pero ngayon lang siya nagkalakas ng loob na pag-usapang ito kay Nanay Rowena. Nay, panimula niya habang abala sa paghahalo ng asukal sa kawali. Grabe na yung pagtaas ng mga bilihin ngayon, ano? Napakunot naman ang noon ni Nanay Rowena. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Kasi po, hindi na sapat yung kinikita natin dito sa Banana Cue Turon. Ang renta sa bahay, kuryente, tubig, at yung pambili ng gamot ninyo, halos wala nang natitira sa kita natin eh. Paliwanag ni Priza at sinikap na maging maingat sa sasabihin.
Iniisip ko po, baka pwede ako maghanap ng trabaho sa Maynila. Napatingin sa kanya si Nanay Rowena. Halatang nag-aalalang pinoproseso ang sinasabi niya. Anak, hindi naman kita pinipigilan magtrabaho, pero hindi ba mahirap maghanap ng trabaho lalo na kung high school lang ang natapos mo? At saka, hindi ka naman sanay sa Maynila, anak. Oo, nakarating ka na ron, pero sobrang liit mo pa noon. Pero ngayon, napakalawak na ng Maynila, pero napakarami na nang nagbago. Marami na rin mga tao at di maiwasan ng may mga masasamang loob. Alam ni Priza na may puntong ina-inahan niya, pero hindi siya sumuko. Alam ko po yun, Nay, pero handa ako magsikap. Kahit sa palengke, sa isang maliit na kainan o kahit katulong sa isang tindahan. Basta may kikitain tayo ng mas malaki, papasukin ko. Tumahimik naman si Nanay Rowena. Halatang pinag-iisipan ang sinabi ni Priza. Alam niyang matalino at masipag ang kanyang anak, pero hindi niya maiwasang mag-alala. Hindi ko gustong pigilan ka, anak, pero hindi mo maaalis sa akin ang hindi mag-alala. Malumanay niyang sagot. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ka mahihirapan doon o mapapahamak. Napangiti naman si Priza. Hindi po ako mahihirapan, Nay. Para sa atin naman po ito. At saka, madali naman po ako matuto at hindi naman po ako basta-basta naniniwala o nagpapadala sa mga tao. Alam ko po kapag manloloko ang isang tao o hindi. Kaya wag na kayo mag-alala sa akin, Nay. Napabuntong hininga si Nanay Rowena bago ngumiti. Sige anak, kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Pero pangako mo sa akin na mag-iingat ka palagi, ha? Nakangiting tumango si Priza. Opo, Nay. Pangako. Habang pinagmamasdan siya ng matanda, hindi maiwasang bumalot sa puso nito ang halong lungkot at saya. Para sa kanya, si Priza ang pinakamagandang biyaya sa buhay niya at ngayon, handa na itong lumabas sa mas malaking mundo kung nasaan siya. Nang sumunod na araw habang naglalakad si Priza sa palengke, dala-dala ang tray ng bagong lutong banana Q. Nadaanan niya ang isang matandang babae na mukhang pamilyar. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad siyang tinawag nito. Priza? Ikaw nga ba yan? Napahinto siya at pilit inaalala kung sino ang tumawag sa kanya. Nang makita niyang ngiti ng matanda, biglang bumalik sa kanyang alaala ang kanilang lumang tindahan sa Divisoria. Nanay Loida? Oo nga, kayo nga. Nanay Loida, kamusta na po kayo? Umiti ng malapad ang matanda tumango. Oo, Iha, ang laki-laki mo na. Kamusta ng Nanay Rowena mo? Ay, maayos naman po siya, Nay Loida. Kayo po, bakit po kayo nandito sa Quezon? Dito na rin po ba kayo nakatira? Tanong ni Priza, habang inilalapag ang tray ng banana Q sa isang mesa. Nako, hindi, Iha. May ipinadala lang akong order sa isa sa mga tindahan dito. Nagre-resell na kasi ako ng mga tela, pinadala ko sa mga tiyanggian. Sideline ko na rin bukod sa isa ko pang trabaho. Teka, siya nga pala. Mabutit nakita kita dito. May sasabihin ako. Nagpantingan-tenga ni Priza sa kaba at pananabik. Ano po yun, Nay Loida? Alam mo ba, nagtatrabaho na ako ngayon sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Kailangan nila ng maaasahang tao sa maintenance team. Wala namang gaanong kailangang kwalifikasyon, basta masipag at mapagkakatiwalaan. Naaalala kita, Iha. Alam ko kung gaano kang kasipag, man ang nanas sa lola mo at kay Rowena. Aba, interesado ka ba? Gusto mo ba? Nanlaki ang mga mata ni Priza sa gulat at tuwa. Totoo po ba yan, Nay Loida? Naku, sobrang interesado po ako. Gusto ko po talaga makahanap ng trabaho sa Maynila para matulungan si Nanay Rowena. Abay, mabuti kung ganon. Eto, bibigyan kita ng address. Pumunta ka bukas na bukas din sa opisina, ha? Sabihin mo lang ang pangalan ko. Ikaw nang bahala sa usapan ninyo. Tuwang-tuwa si Priza habang tinatanggap ang papel na may nakasulat na address. Maraming salamat po, Nay Loida. Hindi ko po ito palalampasin. Sasabihin ko po agad kay Nanay. O sige, ikamusta mo na lang ako sa kanya, ha? Mag-iingat, ha? Wika ng matanda.
Kayo rin ho, maraming salamat po ulit. Pagka-uwi ni Prisa sa bahay, hindi niya na napigilan ang sarili at agad niya nang kinuwento kay Nanay Rowena ang magandang balita. Nay, may magandang balita po ako sa inyo. Nagulat naman si Nanay Rowena sa sigla ng anak-anakan. Oh, ano bang nangyayari sa'yo na makasigaw ka dyan? Ano bang magandang balitang yan? Nakita ko po kanina si Nay Loida, yung dati nating kasama sa Divisoria. Nag-aalok siya ng trabaho sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Sabi niya, pasok daw ako sa hinahanap nila para sa maintenance team. Nay, pinag-uusapan lang natin to nung isang araw, di ba? Napangiti naman si Nanay Rowena. Pero may halong lungkot sa kanyang mga mata. Alam niyang matagal nang gustong maghanap ng mas magandang oportunidad ni Prisa, pero hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Anak, ang bilis naman ng mga pangyayari. Pero kung sa tingin mo ay magandang pagkakataon ito para sa'yo, may susuportahan kita. Mahigpit na niyakap ni Prisa ang kanyang ina-inahan. Salamat po, Nay. Pangako po, mag-iingat ako. Habang nakayakap sa isa't isa, kapwa nila alam na isang bagong kabanata ang magbubukas sa buhay ni Prisa at sa pagkakataong ito, hindi niya na palalampasin ang tsansang mabigyan ng mas magandang buhay si Nanay Rowena. Kailan ka ba magsisimula doon, anak? Tanong ni Nanay Rowena matapos ang kanilang pag-uusap. Bukas na po, Nay. Kailangan ko mag-report agad. Masiglang sagot ni Prisa. Nag-alala naman bigla si Nanay Rowena. Nako, kailangan nating maghagilap ng gagastusin mo pati na ang pamasahe mo papunta roon. Opo, Nay. Mag-iipon po tayo ng kahit konti mula sa kita natin sa tindahan ngayon. At kung kailangan, hihiram po muna tayo sa kakilala natin. Sige, anak. Gagawa tayo ng paraan. Ang mahalaga ay makapagsimula ka sa bagong trabaho mo. Sa gabing yun, hindi nakatulog agad si Prisa sa sobrang pananabik at kaba. Alam niyang isang malaking hakbang ang gagawin niya bukas. Pero, handa siyang harapin ito para sa kinabukasan nilang mag-iina. Kinabukasan, nakagawa nga ng paraan sina Prisa na makahiram ng pera na kakailanganin niya sa pagpunta ng Maynila. Maaga siyang nag-ayos ng kanyang mga gamit. At habang sinusuot ang kanyang lumang backpack, lumapit siya kay Nanay Rowena na abala sa pagluluto. Nay, aalis na po ako. Mahinang sabi ni Prisa, pilit na itinatago ang kaba at lungkot sa kanyang tinig. Tumigil si Nanay Rowena sa ginagawa at hinarap siya. May bakas ng lungkot, ngunit puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Anak, sigurado ka na ba? Tumango naman si Prisa. Opo, Nay. Wala naman po mangyayari kung matatakot na ako sumubok ng ibang bagay. Kakayanin ko po ito. Kasi kasama ko naman po si Lord. Huminga ng malalim si Nanay Rowena at niyakap siya ng mahigpit. Mag-iingat ka palagi, anak, ha? Huwag kang basta-basta magtitiwala sa kung sino-sino at palaging tumawag kung may kailangan ka, ha? Lagi kang kasama sa panalangin ko. Napayakap na rin ng mahigpit si Prisa. Opo, Nay. Hindi ko po kayo pababayaan. Pangako po, babalik po ako. Sa pagbitiw nila sa isa't isa, pinahid ni Nanay Rowena ang luha sa kanyang pisngi at pilit na ngumiti. Sige na, anak, baka mahuli ka pa sa biyahe mo. Hindi na rin nagpahatid pa si Prisa sa kanyang Nanay Rowena sa terminal ng bus upang masanay na rin siyang mag-isa. Habang papalayo si Prisa, dala ang kanyang simpleng bag at pangarap. Hindi niya maiwasang mapatingin muli sa maliit nilang bahay. Alam niyang ito na ang simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Sa loob ng bus, mahigpit niyang hinawakan ng bag na naglalaman ng kanyang mga damit at ilang baong pagkain mula kay Nanay Rowena. Sa kanyang pag-upo sa tabi ng bintana, pinagmasdan niya ang unti-unting paglaho ng pamilyar na tanawin ng kanilang bayan. Pinilit niyang itago ang lungkot na bumabalot sa kanyang dibdib. Ngunit, hindi niya maitatangging may bahagi ng sarili niyang natatakot sa kanyang tatahaking landas. Ano kaya magiging buhay ko sa Maynila? Bulong niya sa sarili habang ang bus ay binabaybay ang mahabang daan patungo sa lungsod. Iniisip niya
kung paano niya mapapagaan ang trabaho sa malaking kumpanya. Wala siyang ganoong ideya sa magiging gawain niya bilang bahagi ng maintenance team. Pero, determinado siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Para kay Nanay Rowena, para sa kanilang kinabukasan. Naaalala niya ang mga kwento ng ibang taong nangarap at nakipagsapalaran sa Maynila na taga doon din sa kanila. May ilan na nagtagumpay, pero marami rin ang hindi pinalad. Pero hindi niya hinayaang matakot siya ng ganong kaisipan. Masipag siya, determinado, at alam niyang kaya niyang malampasan ang anumang pagsubok na darating. Humugot siya ng malalim na hininga at ngumiti ng bahagya. Kaya ko to. Habang tumatakbo ang bus, kasabay ng kanyang kaba ay ang matibay na pangarap na hindi niya hahayaang mawala ang kanyang mga kamay. Samantala, makalipas ang ilang oras sa biyahe, nakarating na rin sa wakas si Prisa sa Maynila. Hindi na ito mukhang pamilyar dahil marami nang nagbago at isa pa ay maliit pa rin siya noon ang lisanin niyang Kamaynilaan. Pagbaba ni Prisa ng terminal, agad siyang sinalubong ng ingay at dami ng tao sa Maynila. Sala-salabat ang mga sasakyan. May mga bus, jeep, at taxi na halos nagsisiksikan sa kalsada. Ang mga tao ay nagmamadali, tila ba sanay na sa mabilis na takbo ng buhay sa lungsod. Napalunok si Prisa habang mahigpit na hawak ang papel na binigay sa kanya ni Nanay Loida. Padua Corporation. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung paano makakarating doon kaya naman naglakas loob siyang magtanong sa isang mamang nagtitinda ng dyaryo sa tabi ng kalsada. Manong, paano po pumunta sa Makati, doon po sa Padua Corporation? Tiningnan siya ng matanda, tinuro ang pila ng jeep sa di kalayuan. Sakay ka dyan, iha, tapos baba ka ng Ayala. Magtanong ka ulit doon, malapit lang yon. Salamat po. Agad siyang sumakay ng jeep. Ngunit hindi pa man nakakaupo ng maayos ay agad nang umarangkada ito. Napakapit na lang siya sa bakal sa itaas at natulala sa bilis ng pangyayari. Hindi tulad sa kanilang bayan kung saan kampante ang mga biyahe. Dito sa Maynila, kailangan mabilis at alerto. Pagdating sa Ayala, bumaba siya at muling nagtanong sa isang gwardya na katayo sa isang malaking gusali. Mabuti na lamang at mabait ito. Itinuro ang tamang direksyon. Ilang minutong lakad pa, saka niya nakita ang isang napakalaking gusali na may nakasulat na Padua Corporation. Nanlaki ang mga mata niya sa laki at taas nito. Hindi niya inakalang makakarating siya sa ganitong lugar. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bag at huminga ng malalim. Matapos ang ilang sandali ng pagtitig sa harapan ng Padua Corporation, huminga ng malalim si Prisa at pumasok sa loob ng gusali. Agad siyang sinalubong ng malamig na hangin mula sa aircon. Malayong malayo sa init at alinsangan ng lansangan sa labas. Napakagara ng lobby. Makintab ang sahig, mataas ang kisame, at ang mga taong naglalakad ay bihis na bihis sa kanilang malulupit na kasuotan. Napalunok siya. Para bang hindi siya nababagay sa lugar na to. Ngunit naaalala niyang sinabi ni Nanay Loida, may naghihintay sa kanyang trabaho rito. At ito ang unang hakbang para sa mas magandang kinabukasan nila ng kanyang ina. Lumapit siya sa front desk kung saan naroon ang isang mataray na receptionist na abala naman sa pagtitipa sa computer nito. Excuse me po, mahinahong sabi ni Prisa. Napatingin naman sa kanyang receptionist. Mula ulo hanggang paa, bago siya tinanong. Yes, do you have an appointment? Saglit siyang natigilan. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon kaya naman agad niyang inilabas ang papel na ibinigay sa kanya ni Nanay Loida. Dito po ako pinapunta ni Nanay Loida. Ang sabi po magre-report po ako ngayon dahil nangangailangan daw po kayo ng maintenance. Ako po si Prisa. Tumaas ang kilay ng babae bago kinuha ang papel at pinasa ito. Maintenance team? Tanong nito. Halatang may bahid ng pag-aalinlangan sa tono. Tumango naman si Prisa. Opo. Tumingin muli ang receptionist sa papel pagkatapos ay bumuntong hininga. Okay, pumunta ka sa basement level. Hanapin mo si Sir Erwin, siyang supervisor ninyo. Salamat po.
Magalang na sagot ni Prisa bago lumakad patungo sa elevator. Habang bumababa siya ng basement, hindi niya maiwasang kabahan. Ano kaya ang magiging trabaho niya? Ano kaya ang mga kasamahan niya? At higit sa lahat, paano kaya siya tatanggapin ng mga tao rito? Pagbukas ng elevator, sumalubong sa kanya ang kakaibang amoy ng langis at metal. Narinig niya ang tunog ng mga kagamitan at makinarya. At may ilang mga trabahador na naka-uniforme ng kulay asul na overalls. Muling huminga ng malalim si Priza bago tuluyang lumakad papasok. Nang makita naman siya ni Nanay Loida, agad itong lumapit sa kanya at hinawakan siya sa braso. Buti naman at nakarating ka, Iha. Halika, sumama ka muna sa akin sa HR para makausap ka nila bago ka magsimula. Uwi ka ng matanda na halatang natuwa sa pagdating niya. Agad naman tumungo si Prisa at sumunod kay Nanay Loida. Habang naglalakad sila sa malawak at maliwanag na hallway ng Padua Corporation, hindi maiwasang mamangha sa paligid. Ang mga empleyado ay abala sa kani-kanilang mga trabaho. May mga naglalakad habang may hawak ng mga folder. Ang iba naman ay nakatutok sa kanilang laptop. Para sa isang gaya niyang sanay sa palengke at simpleng buhay, parang ibang mundo ang lugar na ito. Maya-maya pa nakarating sila sa isang pinto kung saan may nakasulat na Human Resources Department. Kumatok si Nanay Loida bago binuksan ito. Good morning, Ma'am Tess. Ito na po yung bagong aplikante para sa maintenance team. Magalang na sabi ni Nanay Loida sa isang babaeng nakasalamin na abala sa pagbabasa ng mga papeles. Itinaas ni Ma'am Tess ang kanyang tingin na tinapik ang mesa. Senyales na gusto niyang lumapit si Prisa. Anong pangalan mo? Tanong nito. Prisa po. Sagot niya at pilit na tinatago ang kaba sa kanyang boses. Bale, nirekomenda ka ni Loida? May karanasan ka ba sa ganitong trabaho? Tanong muli ng HR officer habang tinitingnan ng isang papel sa harapan niya. Sa puntong yon, saglit na natigilan si Prisa. Wala pa siyang aktwal na karanasan sa maintenance work sa isang kumpanya. Pero, sanay siya sa mabibigat na gawain sa bahay at palengke, kaya naman lakas loob niyang sinabing, wala po akong karanasan sa maintenance sa kumpanya, pero sanay po ako sa mga gawaing pisikal at mabilis po ako matuto. Napatingin naman si Ma'am Tess kay Nanay Loida na agad naman nagsalita. Ma'am, masipag at maaasahan niyang batang yan. Mabilis matuto at hindi mareklamo. Sigurado ako magiging asset yan sa team. Tumingin naman muli si Ma'am Tess kay Prisa at saglit itong nag-isip. Pagkatapos ng ilang segundo ay tumango ito. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero tandaan mo, mahirap ang trabaho rito. Kakayanin mo ba? Kayang-kaya ko po. Mabilis yung sagot ni Prisa na puno ng determinasyon. Good! Sagot naman ni Ma'am Tess. Ngayon, pumirma ka rito sa application form. Bibigyan kita ng 3 buwang probationary period. Kung maayos ang performance mo, saka ka namin gagawing regular. Agad na kinuha ni Prisa ang ballpen at pumirma sa dokumento. Hindi niya maiwasang mapangiti. Ito na ang simula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Matapos ang proseso, inabot ni Ma'am Tess ang isang papel kay Prisa. Pumunta ka na kay Sir Erwin sa maintenance office. Siya nang bahala sa'yo. Maraming salamat po. Magalang na sagot ni Prisa bago lumingon kay Nanay Loida. Tara na, ihahatid na kita sa magiging trabaho mo. Nakangiting sabi naman ng matanda. Matapos ang mabilis na proseso sa HR, binigyan si Prisa ng temporary ID at ilang dokumentong kailangan niyang permahan. Ipinaliwanag din sa kanya na sa susunod na araw pa niya makikilala ang CEO ng Padua Corporation dahil kasalukuyang nasa out of town ito para sa isang business meeting. Hindi naman iyon issue para kay Prisa. Sa ngayon, ang mas mahalaga sa kanya ay ang makapagsimula at makapag-adjust sa bagong kapaligiran. Isa sa mga ipinagpapasalamat niya ay ang pabahay na kasama sa trabaho bilang bahagi ng maintenance team. Hindi niya na kailangang mag-alala kung saan siya titira o kung paano siya makakatipid sa gastusin. Habang sinusuri niya ang papeles na ibinigay sa kanya, unti-unting gumagaan ang loob niya. Bagamat bago sa kanya ang lahat, pakiramdam niya ay nasa tamang landas siya.
Alam niyang hindi magiging madali ang trabaho pero handa siyang arapin ang anumang hamon na darating sa kanya sa Maynila. Samantala, sa isang malaparaisong isla sa Ilocos na pagmamay-ari ni Don Miguel, nakatayo ang isang malawak at eleganteng villa na napapalibutan ng bughaw na dagat at patatayog na puno ng niyog. Sa loob ng kanyang pribadong silid, nakaupo siya sa isang antigong silya habang kaharap ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. "Ano nang balita sa pinapamanmanan ko sa inyo?" tanong ni Don Miguel na malamig at matalimang tingin habang hinihigop ang mainit na kape sa kanyang tasa. Nag-aalangan man mabilis na sumagot ang kanyang tauhan. "Nandito na po sa Maynila si Miss Prisa at nasa kumpanya niyo na po siya." Sadaling tumigil si Don Miguel na tila ninanamnam ang impormasyong iyon. Dahan-dahang inilapag niya ang kanyang tasa sa mesa at bahagyang ngumiti. Isang ngiting hindi matukoy kung may ibig sabihin o wala. Sa wakas, mahinang sambit niya na puno ng misteryo ang tinig. "Makikita ko na rin siya at malalaman niya na rin ang totoo." Nagkatinginan ang kanyang tauhan at ang isa pang nakatayong lalaki sa gilid. Kapwa, hindi alam kung anong iniisip ng kanilang amo. Matagal nang pinagmamanmanan ni Don Miguel si Prisa. Ngunit walang sino man ang tunay na nakakaalam kung bakit. Patuloy niyo siyang bantayan. Malamig na utos ni Don Miguel. "Ayoko may mangyaring hindi ayon sa plano." "Opo, Don Miguel." Habang lumalalim ang gabi sa isla, nananatiling nakatanaw si Don Miguel sa malawak na karagatan at tila may iniisip na matagal niya nang pinapanatili sa kanyang isipan. Ano nga ba ang tunay niyang bala kay Prisa? At bakit gano'n na lamang ang interes niya rito? Samantala sa kumpanya, kinabukasan ay nagsimula na si Prisa sa kanyang trabaho bilang isang janitress. Suot ang bagong uniform na ibinigay sa kanya, may halong kaba at pananabik siyang naglakad papasok sa Padua Corporation. Malawak at moderno ang gusali. May malalaking chandelier sa lobby. Makintab na marmol sa sahig at mga empleyadong pawang bis na bihis sa kanilang corporate attire. Huminga siya ng malalim bago lumapit kay Nanay Loida na siyang gumabay sa kanya sa unang araw ng trabaho. "Iha, halika. Ipapakita ko sa iyo ang mga area na kailangang linisin." Tahimik siyang sumunod habang pinakikinggan ang bawat bilin. Hindi naman mabigat ang trabaho. Kailangan lang niyang panatilihing malinis ang ilang opisina, pantry at conference rooms. Mabuti na lang at pabahay naman ang maintenance staff. Kaya wala na siyang iintindihin sa upa. Sa unang oras ng kanyang pagtatrabaho, masigasig niyang nilinis ang hallway sa third floor, kung saan nakatapat ang malalaking opisina ng mga matataas na opisyal ng kumpanya. Napansin niya ang karamihan sa kanila ay abala sa trabaho. Hindi siya pinapansin, ngunit sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Habang nagpupuna siya ng salamin sa isang bintana, biglang bumukas ang elevator at lumabas ang isang matikas na lalaki. Halatang isang mataas na opisyal sa kumpanyang ito. Tumigil si Prisa sa ginagawa at tahimik na tinanaw ang lalaki mula sa kanyang kinatatayuan. Napansin niya ang ibang empleyado ay tila biglang tumuwid sa kanilang upuan. May takot at respeto sa kanilang mga muka. Siya si Sir Dimitri, best friend ni Don Miguel, yung may-ari nitong kumpanya. Bulong ni Nanay Loida sa kanya. "Dapat kang mag-ingat sa kanyang iha. Hindi siya basta-basta nakikipag-usap kung kani-kanino." Habang sa patuloy na paglilinis ni Prisa, narinig naman niya ang bulungan ng ilang empleyado sa malapit. Halatang may malaking balita silang pinag-uusapan. Dumating na daw si Don Miguel galing Ilocos, sabi ng isang babaeng empleyado habang nakatingin sa kanyang cellphone. "Talaga? Ibig sabihin nagkakaroon na ng meeting ang buong executive team?" Sagot naman ng isa. "Oo, at malamang tatawagin niya si Sir Dimitri para sa isang closed-door discussion. Alam mo namang hindi na basta-basta yung best friend ni Don Miguel. Mukhang magtatalo na naman ang dalawa." Narinig ni Prisa ang pangalan ni Don Miguel at bigla siyang nakaramdam ng kaba. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba may kakaibang koneksyon ng pangalang iyon sa kanya.
Samantala, nagpatuloy ang mga empleyado sa kanilang bulungan. Iha, halika na. Huwag ka na makinig sa kanila. Bawal tayo makisagap ng chismis sa kanila. Bulong ni Nanay Loida kay Prisa habang hinihila siya palayo. Kapag ganitong may meeting ang matataas na opisyal, talagang tumataas ang tensyon lalo't nariyan sina Don Miguel at Sir Dimitri. Sa kabilang banda ay sumunod na lang din si Prisa. Sa mahigit 1 oras, naging abala ang buong opisina sa paghahanda ng pagdating ni Don Miguel. Halos lahat ng empleyado ay nag-aayos ng kanilang pwesto. Ang iba naman ay nagmamadaling ayusin ang mga papeles para sa nakatakdang pagpupulong ng mga executives. Samantala, tahimik lang na nagmamasid si Prisa. Sinusubukang hindi makaabala habang nagpapatuloy sa kanyang trabaho. Biglang bumukas ang malaking glass door ng opisina at bumunga doon si Don Miguel. Isang lalaki nasa huling bahagi ng kanyang 50s. Matikas, may matalas na mata at otoridad sa bawat kilos niya. Kasabay ng kanyang pagdating ay ang tila bigla ang pagbaba ng temperatura sa silid. Lahat ay napatigil at bumati sa kanya ng mahalong paggalang at pangamba. Sa kabila ng kanyang maamong mukha at kontroladong kilos, ramdam ang bigat ng kanyang presensya at ang unang taong tumayo para salubungin siya ay walang iba kundi si Dimitri, ang matalik niyang kaibigan, ngunit may itinatagong inggit sa kanya. Miguel, sa wakas dumating ka na rin. May bahid na matigas na tono sa boses ni Dimitri habang nag-aabot ng kamay para sa isang formal na bate. Dimitri, tugon naman ni Don Manuel habang tinanggap ang pakikipagkamay. Pero halatang malamig ang kanyang ekspresyon. Umupo sila sa conference room ng opisina para sa isang mahalagang pagpupulong. Habang ang ibang executives ay tahimik na naghihintay, alam nilang ang usapan sa pagitan ng dalawang matataas na opisyal ay hindi magiging madali. Diretsong bumungad si Dimitri. Inilapag ang isang makapal na dokumento sa lamesa. Miguel, ito ang proposal ko. Isang mining project sa hilagang bahagi ng Palawan. Malaking kikitain natin dito. Sa loob ng 5 taon, madodoble ang kita ng kumpanya. Naningkit ang mga mata ni Don Miguel at pinag-aralan ng dokumento at saka itinaas ang tingin kay Dimitri. Mining? Sa Palawan? Hindi mo ba naiisip ang magiging epekto nito sa kalikasan? Napangisi naman si Dimitri. Business tayo, Miguel. Hindi charity. Hindi tayo kikita kung puro environmental concerns ang iisipin natin. Malamig na sinandal ni Don Miguel ang kanyang likod sa upuan at pinag-cruise sa mga braso. Hindi ako papayag. Hindi natin sisirain ng isang napakagandang lugar para sa pansariling kita. May ibang paraan para lumagong kumpanya na hindi sumisira sa kalikasan. Uminit ang tensyon sa silid. Halos hindi na gumalaw ang ibang executives. Takot na makisawsaw sa mainit na argumento ng dalawa. Lahat na lang ba ng ideya ko sa kumpanyang to'y walang saysay? Madiing tanong ni Dimitri. Bumubulong pero puno ng hinanakit. Mas marami akong alam na negosyo kaysa sa'yo. Pero ikaw ang CEO. Bakit? Dahil lang ba sa apelido mo? Dahil lang ikaw ang pinili ng board? Tinitigan siya ni Don Miguel na hindi natinag. Dahil alam kong protektahan ng kumpanyang to mula sa mga negosyong sisira sa pangalan natin. Tumayo naman si Dimitri at halatang hindi nagustuhan ng sagot. Maraming makikinabang sa proyektong to, Miguel. Pero kung ayaw mo talaga, well, mabuti pa'y tapusin ko ng pakikipagpulong sa isang taong saradong tenga sa magagandang oportunidad na naghihintay sa kumpanyang ito. At walang lingon-likod na lumabas ng silid. Habang nananatiling tahimik ang buong opisina, hindi naman napigilan ni Prisa ang makaramdam ng kaba. Hindi niya maintindihan, pero tila ba masyadong pamilyar ang pangalang Don Miguel sa kanya, na para bang may hindi pa siya alam tungkol sa kanya at sa kumpanyang ito. Habang nakaupo si Don Miguel sa kanyang opisina, napahilot na lamang siya sa kanyang sentido. Ramdam pa rin niya ang inis sa katigasan ng ulo ni Dimitri. Hindi na bago sa kanyang mga pag-aalitan nilang dalawa. Pero sa pagkakataong ito,
Mas matindi ang naramdaman niyang iritasyon. Huminga siya ng malalim at sinubukang ilihis ang kanyang isipan sa isang bagay. Doon niya naalala ang isang pangalang matagal niya nang pinamamanmanan, si Priza. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Narito na siya. Mahina niyang bulong habang nakatitig sa malawak na bintana ng kanyang opisina. Hindi niya na personal na nakikita si Priza, pero matagal na siyang may alam tungkol sa dalaga. May dahilan kung bakit siya pinamanmanan noon pa. At ngayon, nasa mismong kumpanya na ito at nagtatrabaho. Mas lalo niyang gustong malaman ang lahat tungkol dito. Sa kabilang banda, naisipan naman ni Don Miguel na hanapin ito sa buong building. Napahinto siya sa may hallway na makita ang isang babaeng masipag na nagmamop ng sahig. Likod pa lang nito ay kilalang kilala niya na. Alam niya na ito na nga ang hinahanap niya. You! Ikaw nga! Halos maluha-luha si Don Miguel na makita niya ang bagong janitress na si Priza sa kanyang kumpanya. Nakasalukuyang nagmamop sa may hallway. Napahinto naman si Priza sa kanyang ginagawa nang biglang marinig niya ang boses na nagsalitang yon na nagmumula sa kanyang likuran. Pagharap na pagharap niya ay laking gulat niya nang bigla na lang siyang yakapin ni Don Miguel nang walang pasubali. Priza! Mahinahon na sambit ni Don Miguel kay Priza habang nakayakap pa rin sa kanya ito nang mas humihigpit pa. Hindi naman malaman ni Priza ang gagawin niya. Sa takot na baka may makita sa ginagawa nila kaya naman para maliwanagan ay pilit na inalis ni Priza ang katawan ni Don Miguel na nakayakap pa rin sa kanya. Ngunit bigla siyang napahinto sa pagpupumiglas. May ibinulong si Don Miguel sa kanya na biglang nagpatigil sa kanyang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Priza matapos marinig ang binulong ni Don Miguel. Parang biglang tumigil ang oras sa paligid nila. Naramdaman niyang lalo pang humihigpit ang yakap ng lalaki, na parang ayaw siyang pakawalan. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Takot, pagtataka, o kaba. Ang daming tanong na biglang sumiksik sa isipan niya. Bakit? Paano niya nalaman? Anong ibig sabihin nito? Ramdam ni Don Miguel ang paninigas ng katawan ni Priza. Kaya marahan niyang niluwagan ng yakap, pero hindi niya ito binitawan ng tuluyan. Alam ko naguguluhan ka, pero gusto kong ipaliwanag ang lahat. Mahinahon ngunit may paninindigan ang boses niya. Napatingin si Priza sa kanya at hindi alam kung magtitiwala ba siya o lalayo. Pero, paano? Bakit mo po? Hindi niya matapos ang sasabihin. Bago pa siya makapag-isip ng husto, isang formal na boses ang pumunit sa katahimikan. Miguel? Pareho silang napalingon at nakita nilang nakatayo sa di kalayuan si Dimitri. Nakapamulsa ito at may bahagyang ngisi sa labi. Hindi ko inaasahan na may ganito ka palang mainit na pagsalubong sa isang janitress. Napatingin si Priza kay Don Miguel. Nakita niyang nagbago ang ekspresyon nito mula sa malalim na emosyon kanina. Ngayon ay malamig at matigas ang kanyang anyo. Anong ginagawa mo dito, Dimitri? Hindi ba tapos na tayo mag-usap? Malamig na tanong ni Don Miguel. Ngumiti naman si Dimitri ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Naghahanap lang ng kasagutan at mukhang nahanap ko ng sagot. Ramdam ni Priza na may tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Pakiramdam niya ay tila siya ang sentro ng isang bagay na hindi pa niya lubos na uunawaan. Ano ba talaga ang totoo? At bakit parang may isang lihim na pilit niyang dapat tuklasin? Narinig ni Priza ang malalim na buntong hininga ni Don Miguel bago ito tuluyang humakbang palayo. Mauna na muna ako, Iha, bago tayo muling mag-usap. Mahina ngunit may bigat na tinig niya bago tumalikod at tuluyang lumabas ng gusali. Pinasadahan pa niya ng tingin si Dimitri bago tuluyang makalampas dito. Ngumisi lang naman ang makahulugan si Dimitri. Hindi alam ni Priza kung bakit parang may kung anong sakit na kumurot sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan ang papalayong figura ng matandang lalaki, hindi niya rin maintindihan kung bakit bigla na lang siya nakaramdam ng matinding kaba.
Lalo na lang nang muli niyang maalala ang sinabi nito. Samantala, sa labas ng kumpanya, agad na sumakay si Don Miguel sa kanyang sasakyan. Hindi niya na nagawang pigilan ang lahat ng emosyon sa kanyang dibdib. Kailangan niyang mapag-isa, makapag-isip, at maunawaan kung bakit siya biglang nagpadala sa damdamin niya kanina. Matagal niya na itong inaasam-asam. Ang muling makita at makapiling si Prisa. Ngunit dahil laging mahadlang sa paligid ni Don Miguel, ay hindi pa niya lubos na maipaliwanag ang lahat ng ito kay Prisa. Sa kabilang banda, habang nasa kalagitnaan siya ng pagmamaneho, biglang naramdaman naman niyang may mali. Masyadong maluwag ang manibela at kahit anong apak niya sa preno, wala itong epekto. What the? Mariin niyang sinuntok ang manibela. Pilit na hinahanap ang paraan para makontrol ang sasakyan. Napakabilis ng pangyayari. Ang tunog ng busina, ang pagtilapon ng sasakyan, ang pag-ikot nito sa ere, bago tuluyang bumangga sa isang konkretong harang. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid matapos ang malakas na pagbangga. Duguan at walang malay si Don Miguel, habang ang dumadaang sasakyan ay nagsimulang huminto. May ilan pang tumawag ng saklolo. Samantala sa kumpanya, hindi naman mapakali si Prisa. Kanina pa niyang gustong sundan si Don Miguel, pero hindi niya alam kung dapat ba niyang gawin iyon upang tanungin ito tungkol sa nalaman niya, tungkol sa sinabi nito sa kanya. Hindi tuloy siya makapagtrabaho ng maayos ngayon. Ilang sandali lang lumipas bago may pumasok na empleyado na halatang hingal at balisa. Si Sir Miguel, na-aksidente! Bulyaw nito sa buong opisina at rinig na rinig iyon ni Prisa. Halos lumubog ang mundo ni Prisa sa narinig. Anong sabi mo? Nanginginig ang kanyang tinig. Nabanggang sinasakyan niya. Walang malay, dinala siya sa ospital. Napatakbo si Prisa palabas. Hindi na alintana ang mga nagbabanggang emosyon sa loob niya. Isa lang ang sigurado. Kailangan niyang makita sa Don Miguel. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam ni Prisa ay babagsak siya. Hindi niya naalintana ang ibang mga kasamahan na nagtataka sa kanyang ikinikilos. Bagkos ay dali-dali nang nagtungo sa sinambit na ospital ng sekretarya. Samantala, si Demetria naman ay nakangiti lamang sa isang tabi. Itinaas ang kanyang baso ng alak na parang nagdiriwang. Game over, Miguel. Bulong niya sa sarili, habang ang malamlam na liwanag ng opisina ay nagbibigay ng anino sa kanyang mapanlinlang na ngiti. Sa kabilang banda pagkarating ni Prisa sa ospital, halos hindi niya na mapigilan ang pagbagsak ng kanyang luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa upuan sa labas ng ICU. Hindi siya makapaniwala sa sinapit ni Don Miguel. Bakit ganito? Bakit sa sandaling nagkaroon siya ng pagkakataong malaman ng katotohanan? Saka naman tila binawi ito sa kanya. Para siyang kinakalawang sa sakit at pangungulila. Kahit pa nga ilang oras pa lang lumilipas mula nang huli silang magkausap. Pero ang mga salitang binitiwan ni Don Miguel, ang malamlam ngunit makahulugang titig nito, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Maraming katanungan sa isip ni Prisa at mga paliwanag na gustong marinig. Ngayon, paano niya malalaman ang sagot kung nasa koma ito? Napasubsob siya sa kanyang palad. Mahigpit na tinakpan ng bibig upang pigilan ang humagulgol ng iyak. Wala siyang ideya kung bakit ganito na lang ang sakit na nararamdaman niya. Napatingin siya sa loob ng ICU. Sa katawan ni Don Miguel na napapaligiran ng iba't ibang makina. May benda sa kanyang ulo at halos hindi gumagalaw ang kanyang katawan maliban sa bahagyang pagtaas-baba ng kanyang dibdib dahil sa paghinga. Totoo bang sinabi mo? Anong kinalaman mo sa nakaraan ko? Mahina niyang bulong at tinutok ang paningin sa matandang walang malay. Bakit ngayon pa nangyari to? Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat!
Shoutout nga pala kina Delia Bayot, Wilfred Edrada Cortez from Taguig City, at Teresa Medina ng Lusod, Cahimos, Romblon. Maraming salamat sa pakikinig. Hindi niya naman napansin na may matang tahimik na nagmamasid sa kanya. Mga matang puno ng lihim at panlilin lang. Si Dimitri. Nakatayo ito sa di kalayuan. Nakasandal sa pader habang nakataas ang kilay at may mapanuksong ngiti sa labi. Nakita niyang wasak na wasak si Prisa sa nangyari. At iyon ang nais niyang makita. Kung bakit ganitong kaapektado ang isang hamak na janitress lamang. Sino ba si Prisa sa buhay ni Don Miguel na kung tutuusin ay ngayon lang naman sumulpot sa buhay nila? Samantala, makaraan ng ilang araw bago isinagawa ni Dimitri ang mga plano niya ngayong matagumpay niya nang naisagawa ang mga balak niya, may isang bagay muna siyang kailangang malaman at tapusin. Questionable para sa kanyang pagkatao ni Prisa. Lalo pa nang makita niya itong yakap-yakap ni Don Miguel bago mangyaring aksidente, lalong-lalo na sa parte na labis na apektuhan si Prisa sa nangyari kay Don Miguel. Napapansin din niya noon, bago pa man dumating si Prisa sa opisina, na yun ay may mga lihim na inuutos si Don Miguel sa kanyang assistant, kaya iyon ang aalamin niya ngayon. Sa isang madilim na abandonadong gusali, nanginginig ang isang lalaki habang nakatali sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay may mga pasa. May dugo sa gilid ng kanyang labi. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, mariin niyang isinara ang kanyang bibig. Pinipilit ang sarili na huwag magsalita. Sa harapan niya nakatayo si Dimitri. Malamig ang ekspresyon. Nakahalukip-kip habang pinagmamasdan ang dugoang assistant ni Don Miguel sa tabi niya. Isang matipunong lalaki ang nakatayo. Hawak ang isang pamalo na bahagyang may bakas pa ng dugo. "Matibay ka ha? Ayaw mo talagang magsalita?" Malamig na sabi ni Dimitri. Sa kanya marahang lumuhod upang mapantayan ang paningin ng assistant. "Pero tatanungin kita ulit. Anong nalalaman mo tungkol kay Prisa? Anong tinatago ni Miguel? Sino ang bastardang babaeng yon at anong koneksyon niya sa Miguel na yon?" Napatingin ang assistant sa kanya. Hingalang paghinga nito pero hindi pa rin nagsalita. Dahil sa kanyang pananahimik, agad na bumagsak ang isang malakas na suntok sa kanyang tagiliran. Napangiwi siya sa sakit, pero hindi pa rin siya nagpatinag. Napangisi si Dimitri at halatang naiinis ngunit nagsisiyahan din sa hamon ng sitwasyon. Tumayo siya at marahang naglakad paikot sa nakagapos na lalaki. "Alam mo, hinahangaan ko ang katapatan mo," aniya habang hinuhugot ang isang maliit na patali mula sa kanyang bulsa. "Pero sa kasamaang palad, hindi ako mahilig maglaro ng matagal." Muli siyang lumapit. Itinapat ang matalim na dulo ng kutsilyo sa leeg ng assistant. "Ngayon, uulitin ko ang tanong ko. Sino si Prisa?" Napakagatlabi ang assistant. Ramdam niya ang malamig na bakal sa kanyang balat. Hindi siya maaaring magsalita. Hindi niya maaaring ipagkanulo ang kanyang amo. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon kung hanggang kailan niya kayang tiisin ito, muling bumagsak ang kamao ng tauhan ni Dimitri sa kanyang sikmura. Dahilan para mapaluhod siya sa upuan. "Isa na lang," malamig na bulong ni Dimitri. "Isa pang pagtanggi at sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagsalita kailanman." Huminga ng malalim ang assistant. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumili. Manatiling tahimik at mamatay o magsalita at ipagkanulo si Don Miguel. Ngunit kung sasabihin niya ang totoo, paano nito mababago ang kapalaran ni Prisa? Maya-maya pa dahil nag-iinit na rin ang ulo ni Dimitri, isang alas na lang ang maaari niyang panghawakan upang tuluyan ng kumanta ang lalaki. "At dahil hindi ka naman takot mamatay, gamit ang mga patalim nito, baka ang pamilya mo takot dito. Hindi kaya?" May malademonyong isip pa si Dimitri na tumingin sa lalaki. "Huwag po! Huwag niyo pong idama yung pamilya ko, maawa po kayo!" Pagmamakaawa ng assistant. Ngunit nagmistulang bingi si Dimitri.
Ipinagpatuloy nito ang kanyang plano. Bogart, ngayong gabi, gusto kong tapusin yung mag-ina nito. Kasabay ng pagkamatay niya. Wala na silang silbi sa akin. At dahil doon, tila nga tama ang naging alas si Dimitri dahil sa wakas ay nagsalita na ang lalaki. Narinig lang ni Dimitri ang mahina at garalgal na tinig ng assistant nang sa wakas ay bumigay ito. Si Prisa. Siyang nawawalang anak ni Don Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Dimitri. Unti-unting bumaba ang kanyang kamay mula sa patalim na hawak niya. Para bang saglit na tumigil ang oras sa paligid. Ano? Halos pabulong niyang tanong at hindi makapaniwala sa narinig. Napapikit ang assistant. Nanginginig ang buong katawan. Alam niyang wala ng atrasan nito. Siya ang nag-iisang tagapagmana. Lahat ng meron si Don Miguel. Ang buong kumpanya. Lahat ng ari-arian, lahat ng kapangyarihan. Kay Prisa dapat mapupunta lahat. Sa loob ng ilang segundo, hindi nakakilo si Dimitri. Ramdam niya ang unti-unting pag-init ng dugo niya sa kanyang ulo. Ang babaeng minamaliit niya. Ang babaeng tiningnan lang niya bilang isang ordinaryong janitress. Siya palang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng kanyang inaasam. Mabilis siyang lumingon sa kanyang tauhan. Ang matalim na tingin niya ay nag-utos ng isang bagay na hindi niya kailangang sabihin pa. Tumango ang tauhan at agad na tumalikod para isagawa ang utos. Napabuntong hininga si Dimitri at dahan-dahang umiti. Isang ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. Mukhang nagkamali ako sa hindi ko agad pagbigay pansin kay Prisa. Mahina niyang bulong. Lumapit siya sa assistant at marahang itinukod ang kamay sa balikat nito. Salamat sa impormasyon. May silbi ka rin naman pala. Bago pa nakasagot ang lalaki, isang mabilis at malakas na suntok ang dumapo sa kanyang sentido. Dahilan upang siya ay mawala ng malay. Habang naglalakad palayo, hinugot ni Dimitri ang kanyang telepono at may tinawagan. Baguhin ang plano. Si Miguel? Hayaan niyo siya nakahiga sa ospital. Wala na siyang silbi. Pero si Prisa, isang matalim na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ako nang bahala sa kanya. Kinabukasan, maagang dumating si Dimitri sa kumpanya. Nakasuot ng itim na suit at may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Diretso siyang naglakad patungo sa opisina ni Don Miguel. O dapat nang sabihin, ang opisina niya ngayon. Pagdating niya roon, nakita niya ang abalang mga tauhan sa pagtatanggal ng lahat ng gamit ni Don Miguel. Mga lumang libro, personal na larawan at pati ang signature chair nito ay pinalitan ng isang bagong upuan na bagay sa kanyang panlasa. Mabuti. Gusto kong mawala ang kahit anong bakas ng matandang yun dito. He doesn't deserve this throne. Malamig niyang utos. Walang nagtanong. Walang kumontra. Alam ng lahat na si Dimitri ang may pinakamalakas na impluwensya ngayon. Lalo't wala na si Don Miguel para ipagtanggol ang kanyang posisyon. Umupo siya sa bagong upuan. Inikot ang kanyang paningin sa paligid. Ito na ang kapangyarihang matagal niya nang inaasam. Ngunit hindi pa siya tapos. May isa pa siyang kailangang ayusin. Si Prisa. Matapos ang naging pagbabago at pagpapaayos sa Dimitri sa kanyang bagong opisina, naisip niyang puntahan si Don Miguel sa ospital. May mga anomalya din kasi itong ginagawa doon. Kasabot ng isang doktor para tuluyan ng hindi na magising pa ang Don. Ngunit napurnada ito dahil sa halos araw-araw na nandoon si Prisa. Pagpasok ni Dimitri sa ospital, hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Si Prisa, nakaupo na sa tabi ng kama ni Don Miguel, tahimik na nakatingin sa matandang walang malay. Naningkit ang mga mata ni Dimitri at agad na nag-init ang ulo niya. Araw-araw pala siyang dumadalaw dito. Bakit? Anong dahilan? Dali-dali siyang lumapit. At sa narinig niyang malalim na buntong hininga ni Prisa, halatang hindi pa nito namamalayang nandun na siya. Ano bang ginagawa mo rito, Prisa? Malamig niyang tanong. Nagulat naman si Prisa at agad na lumingon. Napansin niya ang matalim na tingin ni Dimitri ngunit hindi siya natinag. Binibisita ko lang po si Sir Miguel, sagot niya.
Kahit ramdam niyang may kakaibang tensyon sa pagitan nila, humakbang palapit si Dimitri at sa bawat hakbang niya ay unti-unting bumibigat ang aura sa paligid. Makinig kang mabuti, Prisa. Aniya na malamig ang boses. Ayokong bumalik ka pa rito. Mula ngayon, kakalimutan mo si Miguel at kakalimutan mo ang trabaho mo sa kumpanya. Napakurap si Prisa at hindi makapaniwala sa narinig. Ano po? Bingi ka ba? Madiing sagot pa ni Dimitri. Ayoko makita ka pang bumalik dito. At kung matigas ang ulo mo, lumapit siya ng hustot, halos magdikit na ang kanilang muka. Mas mabuti huwag mo nang subukan. Dahil hindi mo gugustuhin malaman kung anong kaya kong gawin. Nanlamig ang buong katawan ni Prisa. Hindi niya alam kung bakit pero sa titig ni Dimitri, parang may mas malalim pa siyang balak. Wala akong ginagawa masama, Sir Dimitri. Nag-aalala lang po ako kay Sir Miguel. Aniya, pilit na pinapanatili ang kalmadong boses. Wala pa. Malamig na sagot ng lalaki. Pero tandaan mo, Prisa, huwag mo akong subukan. Pagkasabi niyon, tumalikod si Dimitri at naglakad palayo. Iniwan si Prisa na may bumabagabag na tanong sa kanyang isipan. Pagka-uwi ni Prisa sa tinutuluyan nila, agad siyang nagtungo sa kanyang kwarto at walang pag-aalinlangang hinila ang maleta mula sa ilalim ng kama. Isa-isa niyang nilagay ang kanyang mga gamit, mga damit, ilang personal na gamit at ang luma niyang ID sa trabaho. Habang abala siya sa pag-iempake, biglang pumasok si Nanay Loida, ang matandang kasamahan niya sa trabaho na tumulong sa kanya. May pag-aalalang ekspresyon sa mukha nito nang makita ang ginagawa niya. Prisa, anong ginagawa mo, iha? Tanong nito at lumapit sa kanya. Hindi muna agad sumagot si Prisa. Huminga siya ng malalim bago ibinaba ang isang damit sa maleta. Pinapaalis na po ako ni Sir Dimitri sa kumpanya, Nay. Nanlaki naman ang mga mata ni Nanay Loida. Ano? Bakit naman? Ano bang nagawa mo? Umiling si Prisa at halatang hindi rin niya maintindihan ang nangyari. Wala, Nay. Wala naman akong ginawang masama. Bigla na lang akong kinausap ni Sir Dimitri sa ospital kanina. Tapos pinagbawalan akong bumalik doon at bumalik sa trabaho. Hindi ko nga alam kung bakit siya ganun eh. Napaupo naman si Nanay Loida sa gilid ng kama. Napapailing habang pinagmamasdan ang dalagang litong-lito. Napaka-imposible naman yan. Wala kang kasalanan tapos bigla ka na lang tatanggalin? Kakasimula mo pa lang sa trabaho, wala pang ilang araw. Napakagatlabi naman si Prisa. Pakiramdam ko may tinatago siya, Nay. Parang ayaw niyang malaman ko, ewan ko ba. Parang may mali. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At doon nakita ni Nanay Loida ang seryosong determinasyon sa mukha ni Prisa. Alam niyang hindi ito bastang sumusuko. Sigurado ka bang aalis ka na lang ng ganun-ganun na lang, iha? Tanong ni Nanay Loida. Napayuko naman si Prisa. Hindi ko rin alam, Nay, pero kung sakali mang aalis nga ako dito sa kumpanyang to, baka hindi mo na ako bumalik sa probinsya. Sa kabila ng lahat, hindi natinag si Prisa. Matapos magpaalam kay Nanay Loida, isinilid niya ang huling gamit sa kanyang bag at tuluyang lumabas ng bahay. Wala siyang konkretong plano, pero isa lang ang alam niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Ilang oras din siyang naghanap ng matutuluyan hanggang sa makahanap siya ng isang maliit na kwartong paupahan sa isang lumang gusali hindi kalayuan mula sa ospital. Sakto. Mas madali na siyang makakadalaw kay Don Miguel. Pagpasok niya sa kwarto, agad siya napaupo sa gilid ng kama at hinayaang lumipad ang isip. Paano nangyaring? Anak niyo ako, Don Miguel? Sino ba talaga kayo? Anong alam niyo sa nakaraan ko? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung paano siyang maniniwala roon. Ni minsan, hindi niya inisip na may koneksyon siya sa isang mayamang tao na katulad nito. Ang alam din niya ay patay na ang kanyang mga magulang. Bata pa lamang siya.
Ngunit bakit gano'n na lang ang pakiramdam niya? Bakit parang may bahagi ng sarili niya nagsasabing totoo iyon? Kung totoo man, bakit niya ako iniwan noon? Anong nangyari? At bakit naman magsisinungaling si Lola? At nasaan ang nanay ko? Napasandal siya sa malamig na pader at pilit na binabalikan ang kahit anong alaala ng kanyang pagkabata. Mga mukha, mga pangalan, mga lugar, pero wala. Blanko. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bumalik sa isipan niya ang matalim na babala ni Dimitri. Muli siyang napakuyom ng kamao. Anong dahilan? Bakit siya hinahadlangan? Anong kinakatakutan ni Dimitri? Isang bagay lang sigurado ngayon kay Prisa. Hindi siya titigil. Kahit papigilan siya ni Dimitri, hahanapin niya ang kasagutan. Matapos ang malalim na pag-iisip, napagdesisyon na ni Prisa na tawagan ang kanyang nanay Rowena sa probinsya. Alam niyang kailangang ipaalam dito ang nangyari upang hindi ito mag-alala. Habang hinihintay naman niyang sagutin ang tawag, parang lalo lang siyang kinakabahan. Alam niyang siguradong mag-aalala ang kanyang ina sa balitang dala niya. Prisa anak, bakit ngayon ka lang tumawag? Sagot ni Nanay Rowena at halatang may halong pag-aalala sa boses nito. Kumusta ka na riyan? Maayos ka naman ba sa trabaho mo? Sa tinitirahan mo? Napakagatlabi si Prisa bago sumagot. Nay, natanggal na ako sa trabaho. Ano? Halos mapasigaw na ang kanyang ina. Anak, anong nangyari? Bakit may nagawa ka bang mali? Wala, Nay. Hindi ko rin maintindihan. Basta bigla na lang akong pinatigil ni Sir Dimitri. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko may dahilan siya. May tinatago siya. Sa kabilang linya, narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Nanay Rowena. Anak, kung wala ka ng trabaho riyan, umuwi ka na. Dito ka na lang sa atin. Ligtas ka pa. Huwag mo lang ipagpilitan ang sarili mo sa gulo na yan. Kung ano man yan. Napailing naman si Prisa. Hindi, Nay. Hindi ako pwedeng umuwi. May kailangan po akong alamin. Ano pa bang aalamin mo, anak? Nakakatakot na yung sinasabi mo. Huminga ng malalim si Prisa bago nagpatuloy. Nay, may sinabi sa akin si Don Miguel. Yung may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Bago siya nakoma buhat ng aksidente. Sabi niya anak niya ako. Biglang natahimik ang kanyang ina sa kabilang linya. Ilang segundong lumipas bago siya nakarinig muli ng boses nito. Ano? Anong sinabi mo? Sabi niya ako raw ang anak niya. Hindi ko alam kung paano o bakit. Pero Nay, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Anak, baka naman niloloko ka lang ng matandang yon. Nay, pakiramdam ko may katotohanan nito. Madiin na putol ni Prisa. At kung totoo nga, ibig sabihin may alam siya sa nakaraan ko. At buhay din ang totoo kong nanay. Muling sumunod ang katahimikan. Alam niya nag-aalangan ng kanyang ina, pero alam din niyang hindi siya nito mapipigilan. Anak, natatakot ako para sa'yo. Mahinang sabi ni Nanay Rowena. Pakiramdam ko may mas malalim na dahilan ko bakit hindi mo na dapat pang alamin yan. At baka yung Dimitri na yun ang magpahamak sa'yo. Dahil kung may katotohanan man yung sinasabi mo, posibleng pilit kang inilalayo ni Dimitri sa katotohanan yun. Baka kung ano pang magawa niya sa'yo. Pero hindi ko pwedeng bastang iwanan na lang to, Nay. Tumayo si Prisa at mas lalong lumalim ang determinasyon sa kanyang boses. Kailangan kong malaman ng totoo. Kahit papigilan ako ni Dimitri. Kahit pa may ibang taong humarang sa akin, hindi ako titigil. Sa kabilang linya ay muling nagbuntong hininga si Nanay Rowena. Kilala kita, Prisa. Hindi ka titigil. Isang matipid na ngiti ang lumabas sa labi ni Prisa. Oo, Nay. At sana naiintindihan mo. Mukhang hindi na kita mapipigilan, anak. Ang dalangin ko ay ang kaligtasan mo. Mahinang sagot ng kanyang ina.
At tandaan mo, ano man ang mangyari, may tahanan kang babalikan dito. Napapikit naman si Prisa. Ramdam ang init ng pagmamahal ng kanyang ina kahit pa nasa malayo ito. At kahit pa anak-anakan lang siya nito. Pero sa ngayon, hindi siya pwedeng bumalik. May misyon siyang kailangang tapusin. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Kinaumagahan, maagang nagumising si Prisa upang maghanap ng trabaho. Kahit anong posisyon, kahit anong oportunidad, basta may mapagkakakitaan, papasukin niya. Naglakad siya mula sa isang establishmento patungo sa isa pa. Nagtanong sa mga tindahan, nag-apply online at nagpunta sa mga opisina. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya, wala ni isang tumanggap sa kanya. Para bang laging may humahad lang. Sa isang opisina, tinanggap na sana siya bilang kahera. Pero bigla na lang binawi ng manager ang alok. Sa isang kainan, pasado na siya bilang waitress. Pero maya-maya lang ay tinanggihan siya ng walang malinaw na paliwanag. Ano bang nangyayari? Bulong niya sa sarili habang naglalakad pa uwi, pagod at gutom. Pagdating niya sa inuupahang maliit na kwarto, doon naman siya sinalubong ng inis na landlady. Prisa, anong plano mo? Magbabayad ka ba ng renta o hindi? Mataray na tanong nito. Alam mo, hindi ako nagpapalibre rito. Napakagatlabi naman si Prisa. Wala pa siyang perang maibabayad. At wala pa rin siyang trabaho. Pero, hindi naman siya pwedeng sumuko. Ayaw niyang umuwi ng probinsya ng talunan. Bibigyan kita ng hanggang katapos ang linggo. Dagdag ng landlady. Kapag wala ka pa rin pambayad, paghanap ka na ng ibang matutuluyan. Dahil sa bigat ng sitwasyon, nag-isip si Prisa ng paraan upang makaraos. Hindi siya maaaring umasa sa kanyang ina sa probinsya dahil alam niyang salat din ito sa pera. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Habang naglalakad sa palengke, napansin niya ang isang matandang tindera ng banana Q na tila marami ang bumibili. Pinagmasdan niya ito saglit. Simple lang, pero mukhang patok sa mga tao. At doon sumagi sa isip niya ang isang ideya. Bakit nga ba hindi ako magtinda ng banana Q? Madali lang gawin. Maliit ang puhunan. At mabilis maubos kapag maraming bumibili. Kung walang tumanggap sa kanyang trabaho, siya mismo gagawa ng paraan para kumita. Mabilis siyang nagbilang ng natitira niyang pera. Sapat pa ito para bumili ng ilang peraso ng saging, asukal at mantika. Magsisimula siyang muli. Mula sa maliit, mula sa wala. Pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga, hindi siya susuko. Nakaraos din naman si Prisa sa maliit na kita sa pagtitinda ng banana Q. Ngayon ay naisipan niya muling dalawin si Don Miguel at nagbabaka sakaling magising na ito, ngunit hindi pa man siya nakakalapit sa pinto ng ICU ay may humarang na sa kanya. Mga bodyguard si Dimitri at pinipigilan siyang pumasok sa loob. Ma'am, bawal po kayong pumasok. Matigas na sabi ng isang malapad ang katawan na bodyguard. Agad naman na humarang sa daraanan si Prisa bago pa siya makalapit sa pinto ng ICU. Ano? Bakit? Nagtatakang tanong niya at agad na lumakas ang kaba sa kanyang dibdib. Lumapit pa ang isang gwardiya at seryosong tumingin sa kanya. Utos ng bagong boss. Wala nang sino mang pwedeng dumalaw kay Don Miguel, maliban kay Sir Dimitri. Napasinghap si Prisa. Si Dimitri na naman. Alam niyang ginigipit na siya ng lalaki, pero hindi niya inakalang pati sa ospital ay huhulihin siya nito. Wala kayo karapatang pigilan ako. Gusto ko lang siyang makita. Pilit niyang nilampasan ng mga lalaki, ngunit agad siyang tinabig ng isa. Dahilan upang mapaatras siya. Huwag mo na kaming pahirapan, miss. Sumunod ka na lang kung ayaw mong mapahamak. Malamig na sabi ng bodyguard. Napakuyom naman ang kanyang mga kamao. Wala akong ginagawang masama. Bakit ba pinipigilan niyo ako? Dadalawin ko lang naman si Don Miguel. Gusto ko lang siyang makita. Pakiusap. Nagkatingin na naman ang dalawang lalaki.
Sandali silang natahimik at nag-aalangan kung sasagutin siya. Pero bago pa makapagsalita, isang pamilyar na tinig ang lumipad sa hangin. Isang tinig na nagpaangat sa kanyang balahibo. Napakatigas talaga ng ulo mo, Prisa! Napalingon siya at doon niya nakita si Dimitri. Nakatayo malapit sa gilid. Nakapamulsa at may manipis na ngiti sa labi. Pero ang mga mata nito ay malamig. Walang emosyon. Bakit niyo po ba ginagawa to? Tanong ni Prisa na mahigpit ang titig sa lalaki. Lumapit si Dimitri ng dahan-dahan. Ang bawat takbang nito ay nagdadala ng hindi magandang pakiramdam sa kanya. Nang makalapit ito ay bahagya itong yumuko at bumulong malapit sa kanyang tenga. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka na dapat bumalik pa rito. Naghahanap ka talaga ng ikakapahamak mo, no? Nanginginig ang mga kamay ni Prisa pero hindi siya umatras. Hindi ko maunawaan ang intensyon mo, sir. Pero wala po akong ginagawang masama. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Dimitri. Ngunit agad itong napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Shut up! Kung ako sa'yo, Prisa, titigilan ko na yung kakapilit mo. Hindi mo alam kung anong gulo ang pinapasok mo. Sir Dimitri, bakit po ba galit na galit kayo sa akin? Ano po bang kinatakot ninyo? Diretsong tanong ni Prisa. Naningkit ang mga mata ni Dimitri. Ngunit imbes na sumagot, ngumiti lang ito ng mapanukso. Naaamoy ko lang sa pagkatao mo na hindi ka makakabuti kay Miguel. Isang hamak na janitress ka lang. Probinsyana. At ngayon pa lang isasabihin ko na sa'yo na wala kang lugar sa mundo namin. Kaya huwag ka ng maraming tanong pa kung ayaw mo masaktan. O baka naman gusto mo ring matulad kay Miguel, na ngayon ay wala ng silbi. Dahil sa sagot nito, mas lalong lumakas ang kutob ni Prisa na si Dimitri ang may kagagawa ng aksidente ni Don Miguel. Lumayas ka na, Prisa. Kasabay ng huling babala ng lalaki, naramdaman niyang hinawakan siya sa braso ng isa sa mga bodyguard at pilit na hinila palayo sa ICU. Nagpumigla siya. Nanlaban pero malakas ang pagkakahawak sa kanya. Bitawan niyo ako! Sigaw niya. Ngunit walang sino man ang nakinig. Dala ng pwersa ng mga gwardya na pilitan siyang umalis sa ospital. Pero hindi ibig sabihin nito na susuko na siya. Hindi siya titigil. At kung si Dimitri ang humaharang sa kanya, mas lalo lang niyang gustong alamin ang katotohanan na pinilit niyang itinatago. Makalipas ang ilang araw na pagsubok ni Prisa na pasukin ng ospital, ay nabigo lamang siya. Gipit na rin siya ngayon at wala nang matatakbuhan pa. Lalo pa at nalaman niya ang ilang araw ng masamang pakiramdam ni Nanay Rowena doon sa probinsya. Hindi lamang sinasabi sa kanya. Kaya naman, hindi na rin alam ni Prisa ang gagawin niya. Samantala, sa opisina ay kausap na ni Dimitri ang abogado ni Don Miguel. Gusto niyang ipasali na sa pangalan niya lahat ng properties nito dahil sabi niya rito ay hindi na rin naman tatagal ang buhay ni Miguel. At isa pa'y wala na itong natitirang pamilya. Ngunit umalma ang abogado at sinabing may nag-iisa pa itong pamilya at ito nga ay ang kanyang anak na si Prisa. Nabigla si Dimitri dahil maging ang abogado ay may alam din pala tungkol dito. Anong sinasabi mo? Malamig ang boses ni Dimitri ngunit sa loob-loob niya, nagugulantang siya. Nakaharap niya ngayon ang matagal ng abogado ni Don Miguel, si Atty. Salcedo. Isang matanda ngunit matalas ang isip. Matalik na kaibigan ito ng matanda kaya alam niyang hindi niya ito basta-bastang maloloko. Narinig mo ako, Dimitri. Muling nagsalita si Atty. Salcedo habang pinapahid ang kanyang salamin. May natitira pa siyang pamilya. May anak siya. Nagsimula ng manikip ang dibdib ni Dimitri. Hindi ito pwede. Hindi pwedeng may makialam sa mga ari-arian na dapat ay kanya. Hindi ako naniniwala. Mariing sagot niya. Wala siyang anak. Wala siyang binanggit kahit kailan. Maang-maangan niya na animoy wala pa ring alam. Umiti naman na mapait ang abogado at tumitig sa kanya. Ikaw lang hindi nakakaalam. Dahil hindi niya kailanman sinabi sa'yo. Napakuyom ang kamao ni Dimitri. Sino? Alam niya ang sagot, pero hindi niya gustong marinig ito.
Si Priza. Diretsong sagot ng abogado. Siya ang nag-iisang anak ni Don Miguel. At siyang lehitimong tagapagmana ng lahat ng iniiwan niya, kung sakali. Napasinghap naman si Dimitri. Alam niyang lihim ni Don Miguel pero hindi niya inakalang ganito ito kalaki. Priza? Ang janitress na yon? Ang babaeng pilit niyang itinataboy. Imposible. Napasandal siya sa kanyang upuan. Hindi siya makapaniwala. Pero, hindi nagsisinungaling si Attorney Salcedo. At kung alam ito ng abogado, malamang ay nakasaad ito sa mga dokumento ng kumpanya at ari-arian ni Don Miguel. Ibig sabihin, hindi niya basta-bastang maaangkin ang mga ito. Kung totoo man yan, hindi nga niya nakakasama ang batang yun. O baka nga walang kamalay-malay ang Priza na yan, na ang ama niya ay si Miguel. Biglang sagot ni Dimitri at pilit na pinapakalma ang sarili. Kahit pa totoo yung sinasabi mo, wala na siyang silbi. Wala siyang laban sa akin. Ako lang may karapatan sa lahat ng to dahil ako lang ang tinuring na pamilya ni Miguel noon pa man. Tumayo naman si Attorney Salcedo at marahang itinupi ang kanyang mga dokumento. Baka nakakalimutan mo, Dimitri. Hanggang buhay pa si Priza, hindi mo magagalaw ang kahit isang kusing mula kay Don Miguel. Nagdilim ang mukha ni Dimitri. Hanggat buhay si Priza. Muling sumagi sa isipan niyang babaeng matigas ang ulo. Ang babaeng pilit na bumabalik sa ospital. Ang babaeng hindi natitinag sa kanyang pananakot. At ngayon, siya palang tunay na hadlang. Mula sa kanyang kinatatayuan, isang malamig at nakakalason na ideya ang biglang dumaan sa kanyang isipan. Kung wala si Priza, wala na ring problema. Nang sumunod na araw sa ospital, tila mas lalong lumala ang kondisyon ni Don Miguel at nakarating ito kay Priza. Dahil sa kahit di siya papasukin sa ospital ng mga bodyguards, ay nakakapagtanong naman siya ng palihim sa mga nurses doon. Alalang-alala si Priza sa matanda, ngunit hindi siya makaisip ng ibang paraan para makapuslit at makita man lamang siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang pauwi na sana siya upang bukas na lang bumalik, aksidenteng narinig ni Priza si Dimitri kausap ang isang doktor na pinapatapos na ang buhay ni Don Miguel. Rinig na rinig niya iyon at malinaw na malinaw sa kanya. Laking gulat ni Priza pero sa halip na lumabas at makisabay, ay nanatili na lamang siya kung nasaan man siyang nagtatago. Napapigil ang hininga ni Priza habang patuloy niyang pinapakinggan ang usapan ni Dimitri at ng doktor. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Pinaplanong tapusin ni Dimitri ang buhay ng kanyang ama, kung sakaling totoo nga ang ama niya si Don Miguel. Nanlalamig ang kanyang mga daliri habang mahigpit niyang hinawakan ng pader kung saan nagtatago siya. Kung lalabas siya ngayon, kukumprontahin si Dimitri, natitiyak niyang mapapahamak siya. Pero kung mananatili siyang tahimik, baka tuluyang mapatay si Don Miguel. Dapat siyang kumilos. Dahan-dahan siyang umatras palayo, nag-iingat na hindi makalika ng ingay. Kailangan niyang humingi ng tulong. Kailangan niyang maipaalam ito sa kung sino man ang maaaring makatulong sa kanya. Ngunit bago pa siya makalayo, isang malamig na tinig ang nagpatigil sa kanya. Napasinghap si Priza nang biglang may malakas na kamay na humila sa kanya papasok sa isang madilim na silid sa gilid ng pinagtataguan niya malapit sa may elevator. Napaatras siya. Nagpipilit kumawala. Ngunit mabilis na tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig. Shhh! Huwag kang maingay kung ayaw mong mahuli tayo. Nanginginig ang katawan ni Risa at ramdam ang matinding kaba. Hindi niya kilala ang lalaki nasa harapan niya. Isang payat ngunit matikas na lalaki na halatang pagod at may mga sugat sa mukha. Halos hindi niya makita ang mukha nito sa dilim. Ngunit ang kanyang presensya hindi nagdadala ng parehong kasamaan na sa tingin ni Dimitri. Sino ka? Bulong niya nang dahan-dahang alisin ng lalaki ang kamay niya mula sa kanyang bibig. Wala na tayong oras para sa mahabang pagpapakilala. Sagot ng lalaki na patingin-tingin sa labas na parang may hinahabol na oras. Pero kung gusto mong mailigtas ang ama mo, sumama ka sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Priza. Ama ko? Muling nagsulyap ang lalaki sa kanya. Oo, alam ko ang lahat, Priza. At alam kong gusto kong patayin ni Dimitri. Kung hindi ka aalis dito ngayon,
hindi ka na makakalabas ng buhay. Hindi alam ni Prisa kung magtitiwala siya. Hindi niya alam kung sino ang lalaking to o kung anong motibo nito. Pero, ang isang bagay na sigurado siya, wala na siyang oras para magduda. Nang marinig nilang muling lumapit ang mga tauhan ni Dimitri, mahigpit siyang hinawakan ng lalaki sa braso at hinila palabas ng ospital. Sa likod ng gusali may isang lumang kotse na nakaparada. Sumakay ka na. Nagdadalawang isip pa si Prisa ngunit nang makita niyang papalapit na si Dimitri. Mula sa kabilang bahagi ng ospital, wala siyang pagpipilian. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan at agad itong umarangkada palayo. Nang makalayo-layo na sila sa loob ng kotse, hindi niya maiwasang kabahan habang tahimik na nagmamaneho ang lalaki. Nilingon niya ito at pinilit tanungin. Sino ka ba talaga? At bakit mo ako tinutulungan? Saglit siyang tinapunan ng tingin ng lalaki sa rearview mirror bago muling ibinalik ang atensyon sa kalsada. Ako si Ben. Mahinahong sagot nito. Assistant o kanang kamay ako ni Don Miguel. At may utang akong buhay sa kanya. Kaya hindi ko hahayaang maagaw ni Dimitri ang lahat sa kanya. Pati na rin ang buhay mo. Napasinghap naman si Prisa. Marami akong gustong malaman tungkol sa pagkatao ko. Gusto kong malaman kung totoo bang anak ako ni Don Miguel. Matalim ang titig ni Ben sa harapan. Wala ako sa lugar para ilahad ang katotohanan. Si Don Miguel. Matagal niyang hinintay to. Kaya hindi ko aagawin sa kanyang pagkakataon na sa kanya mismo magmula ang katotohanan tungkol sa nakaraan mo. Sa ngayon, ang kailangan natin ay matulungan siya. Mailigtas ang buhay niya at mailayo siya sa walang hiyang Dimitring yan. Wika ni Ben kay Prisa. Sandali namang natahimik si Prisa at napatingin sa kawalan. Sa tono ng pananalita ni Ben, pakilala niya ay mukha namang totoo ito. May duda man siya nung una ay napalitan na rin ito ng alab at kagustuhan niyang malaman ang tunay na koneksyon na meron sa pagitan nila ni Don Miguel. Kaya naman matapos ang sandaling pag-iisip, muling tumingin si Prisa kay Ben. Anong plano natin? Tanong niya kay Ben na matatag ang tinig. Tumingin naman si Ben sa kanya saglit bago bumalik ang atensyon sa kalsada. Una, dalhin itong recording kay Atty. Salcedo. Siya lang may sapat na kapangyarihan para umaksyon laban kay Dimitri. Hindi natin ito maaaring dalhin sa pulis basta-basta. Dahil naniniyak akong may koneksyon si Dimitri roon. Habang nakikinig si Prisa noon sa ospital, ay naroon rin pala si Ben na nakatagot na videohan at nai-record niya ang pag-uusap ni na Dimitri at ng doktor at siguradong isang malaking ebidensya ito na magpapabagsak kay Dimitri. Sa kabilang banda naman, ay tumango naman si Prisa. May punto si Ben. Kung ganong kalupit si Dimitri, natitiyak niyang hindi ito magpapabaya ng walang backup plan. At pagkatapos, huminga ng malalim si Ben. Kapag nakumpirma na ni Atty. Salcedo ang ebidensya, kailangan nating makahanap ng paraan para maalis si Don Miguel sa ospital. Hanggat naroon siya, nasa kamay pa rin siya ni Dimitri. Napaisip si Prisa. Pero paano natin siya mailalabas? Napapaligiran siya ng mga tauhan ni Dimitri. Ngumiti si Ben na may bahid ng tiwala sa sarili. May kakalala akong nurse sa ospital. Matagal na siyang naglilingkod kay Don Miguel. At natitiyak kong hindi siya papayag na pabayaan ng matanda. Siyang tutulong sa atin para makapasok. Nagkatinginan sila ni Prisa. Alam nilang hindi magiging madali ito, pero wala na silang ibang pagpipilian. Sige, sagot ni Prisa nang walang pag-aalinlangan. Gagawin natin to. Kailangan din kasi nilang maialis doon ang matanda upang mailipat sa ibang ospital at doon gamutin. Wala na kasing katiwa-tiwala sa mga doktor na naroon. Makalipas ang ilang minuto, dumating sila sa opisina ni Atty. Salcedo. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa kanila ang abogado. Nakasuot ng salamin na tila abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Atty. Salcedo, may hinahong tawag ni Ben. May ebidensya kami laban kay Dimitri. Itinabi ni Atty. Salcedo ang kanyang mga papel at seryosong tumingin sa kanila. Ben, ang tagal nating hindi nagkita. Maupo kayo at ipaliwanag mong lahat.
Ibinigay ni Ben ang recorder at pinindot ang play button. Sa loob ng silid, umalingaw-ngaw ang malamig na tinig ni Dimitri. Siguraduhin mo hindi siya magigising. Wala nang kwenta si Don Miguel sa mundong to. Ayoko nang mabagal. Gusto ko mapasakin ang lahat ng meron siya. Kasunod nito ang boses ng doktor na tila nag-aatubili ngunit pumayag sa utos na Dimitri. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Salcedo. I knew it. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi na natin dapat ito patagalin. Kakausapin ko ang tamang tao para mapigilan si Dimitri. Kailangan natin kumilos ngayon din. Tumingin siya kay Priza. Teka Ben, siya ba si Priza? Masusing tanong ng abogado habang nakatuon pa rin ang paningin kay Priza. Oo, siya nga. Sagot ni Ben na ikinatangu-tangu naman ng abogado. Kamukhang kamukha mo ang ama mo, Iha. Kitagal kanyang hinintay. Bueno, matapos ang gagawin natin to, makakapiling mo rin ang iyong ama. The only heirs of his clan. Sambit ng abogado na nagpatayo ng balahibo ni Priza. Hindi na siya nakapagsalita pa. Hindi na siya nag-atubili pang magtanong dahil alam niyang kung anong isinagot ni Ben sa kanya, ay ganon din ang isasagot sa kanya ni Attorney Salcedo. Kaya naman pinili na lang niyang magtiwala dito. Matapos ang masusing pagpaplano, sa wakas ay matatapos na rin ang lahat. Sa loob ng opisina ni Don Miguel, hindi mapakali si Dimitri. Alam niyang palapit na siya sa tagumpay. Isang hakbang na lang at tuluyan niya nang maaangkin ang lahat. Ngunit may kung anong hindi mapakali sa kanyang pakiramdam. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Nakatayo siya sa harapan ng malaking bintana. Nakatanaw sa kalangitan nang biglang bumukas ang malakas ng pinto. Dimitri Montenegro, sumuko ka na. May warrant of arrest kami sa'yo. Matibay ang ebidensya laban sa'yo. Natauhan si Dimitri sa sigaw ng isang pulis. Napalingon siya at nakita ang mga alagad ng batas na pumasok sa opisina. Anong pinagsasasabi niyo? Anong karapatan yung tumuntong sa kumpanya ko? Nagpakawala siya ng isang pilit na ngiti. Pilit pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. Wala kayong karapatan na pumasok dito ng basta-basta. May warrant of arrest kami, Dimitri. Madiing sagot ng mga pulis. May ebidensya kami na ikaw ang nag-utos na ipapatay si Don Miguel. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Napatayo naman si Dimitri mula sa kanyang upuan. Nanlilisik ang mga mata. Hindi totoo yan. Sino nag-imbento ng kalokohang yan? Nagsimula siyang umatras at pilit iniisip kung paano siyang makakatakas. Ngunit sa bawat akbang niya, palapit ng palapit ang mga pulis. Handa siyang dakmain anong oras. Huwag kang gumalaw, banta ng isa habang nakahanda ang posas. Ngunit hindi siya papayag na mahuli ng gano'n na lamang. Sa isang aglap, sinubukan niyang tumakbo papunta sa isang drawer kung saan nakatago ang kanyang barel. Ngunit bago pa man niya ito makuha, mabilis siyang pinigilan ng mga pulis at pinadapa sa sahig. Bitiwan niyo ako! Hindi niyo alam ang ginagawa ninyo. Ako ang dapat nasa trono ni Miguel. Sa akin ang lahat ng to. Sigaw niya habang pilit na nagpupumiglas. Ngunit wala na siyang magagawa. Ilang saglit lang ay inilagay na ng mga pulis ang posa sa kanyang mga kamay. Kahit manlaban ka pa, wala ka nang ligtas. Dahan-dahang itinayo siya ng mga pulis. At habang inilalabas siya ng opisina, naghanap siya ng kahit isang mukhang pamilyar. Si Ben, si Priza, kahit sino, pero wala. Mananagot kung sino man ang gumawa nito sa akin, naisip niya. Ngunit sa totoo lang, wala na iyong halaga. Matapos ang masusing paglilitis, tuluyang nakatulan si Dimitri ng habang buhay na pagkakakulong. Sa harap ng korte, walang nagawa ang kanyang matatalas na argumento at panlilin lang. Mas matimbang ang mga ebidensyang inilantad laban sa kanya. Ang inilabas na recording ni Ben, pati na rin ang testimonya ng mga tauhan ng ospital na nakasaksi sa kanyang kasamaan. Ang naging matibay na pundasyon ng kanyang pagkakakulong. Habang binabasa ng hukumang hatol, nanatili si Dimitri sa kanyang upuan. Mahigpit na nakakuyom ang kamao. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala na siyang kontrol sa sitwasyon. Ang kanyang matagal ng pinaghahariang imperyo ay tuluyan ng gumuho. At ngayon, wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran.
Kasabay ng pagpapataw ng panghabang buhay na sentensya kay Dimitri, natulan din ang mga doktor na naging kasabot niya sa tangkang pagpatay kay Don Miguel. Hindi naman nakaligtas sa batas ang kanilang kasalanan, ang paglabag sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang mga manggagamot. Matibay ang ebidensya nag-uugnay sa kanila sa masamang plano, lalo na nang inilabas ang recording ni Ben at ang mga dokumentong nagsiwalat ng kanilang lihim na kasunduan kay Dimitri. Bilang parusa, hindi lamang sila ikinulong, kundi tuluyan na ring inalisan ng lisensya upang hindi na sila muling mag-practice ng medisina. Isa-isa silang dinala sa bilangguan, dala ang bigat ng kanilang mga nagawang kasalanan. Samantala, dahil sa iskandalo at mga iligal na gawain sa loob, ipinasara na rin ang ospital kung saan halos muntik nang bawian ng buhay si Don Miguel. Ang dating institusyong pinagkakatiwalaan ng maraming pasyente ay tuluyang isinara ng mga otoridad. Ang mga empleyadong walang kinalaman sa katiwalian ay inilipat sa ibang ospital. Ngunit ang mga nasa likod ng katiwalaan ay pinanagot sa kanilang mga kasalanan. Sa labas ng bilangguan, patuloy na umiikot ang mundo. Ngunit para kay Dimitri, doon sa loob ng selda nagsimula ang kanyang panghabang buhay na pagdurusa. Samantala, sa isang tahimik na silid ng ospital, nakaupo naman sina Prisa at Ben sa tabi ng kama ni Don Miguel. Mahina pa rin ang matanda, ngunit ngayon ay wala ng banta sa kanyang buhay. Ang pinakamalaking panganib, si Dimitri, ay tuluyan ang nawala. Nakatitig lamang si Prisa sa mukha ng matandang halos hindi pa rin niya lubos maisip na maaaring amanga niya. Sa kabila ng lahat ng gulong nangyari, may bahagi pa rin ng puso niya ang nangangamba. Ano ang sasabihin ni Don Miguel kapag nagising ito? Matatanggap pa siya nito bilang anak? At nasaan ang kanyang ina? Magiging maayos din ang lahat. Bulong ni Ben at parahang hinawakan ang balikat niya. Matagal ka nang hinahanap ni Don Miguel, Miss Prisa. Sigurado akong ikaw ang gusto niya makita pagmulat ng mga mata niya. Napatingin naman si Prisa kay Ben at tumango at pilit na pinatatatag ang sarili. Sana nga. Lumipas ang ilang saglit ng katahimikan, hanggang sa biglang kumurap ang mga mata ni Don Miguel. Halos mapatayo si Prisa sa gulat habang dahan-dahang bumukas ang mga mata ng matanda. Don Miguel? Mahina niyang tawag. Marahang lumingaling ang matanda na tila naguguluhan. Bago din ako ang tingin kay Prisa at sa kanyang mahihinang tinig, binigkas niya ang isang pangalang matagal niya nang gustong bigkasin. Prisa, anak ko. Napatakip ng bibig si Prisa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sa unang pagkakataon, mula mismo sa bibig ni Don Miguel, kinilala siyang anak. At sa sandaling yon, tuluyang nawala ang lahat ng pagdududa sa kanyang puso. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, mahigpit na niyakap ni Prisa si Don Miguel. Para bang sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakahanap siya ng tahanan sa bisig ng tao ngayon lang niyang lubusang nakilala. Nangingilid ang kanyang luha. Hindi alam kung paanong ipapaliwanag ang emosyon sa kanyang puso. Si Don Miguel naman ay bahagyang nangihina pa rin. Ngunit nararamdaman niya ang init ng yakap ng dalaga. Mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Iniangat niya ang isang kamay at hinaplos ang likod ni Prisa. Patawarin mo ako, anak. Mahina, ngunit taos-pusong wika ng matanda. Matagal kitang hinanap. Matagal kitang pinabantayan. Matagal kitang gustong makasama. Ngunit hindi ko nagawa. Hindi kita naprotektahan mula sa lahat ng to. Umiling naman si Prisa habang pinipigilan ng pagtulo ng kanyang mga luha. Wala kayong dapat ipagpaumanhin, Don Miguel. O dapat kong sabihin, Tatay? Napakurap naman si Don Miguel sa narinig at saka tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Hindi niya akalaing maririnig niya iyon mula kay Prisa. Hindi niya akalaing sa kabila ng lahat ng nangyari, may pagkakataon pa siyang maramdaman ang yakap ng kanyang anak. Tahimik na pinanood ni Ben ang tagpong iyon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa kabila ng lahat ng panganib at kasamaan na kanilang pinagdaanan, heto sila ngayon. Magkasama, buo at may panibagong simula.
Matapos ang emosyonal na tagpong yon, pinili muna ni Prisa na ituon ang kanyang pansin sa pag-aalaga sa kanyang ama. Alam niyang marami siyang gustong itanong. Maraming bagay ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit mas mahalaga sa ngayon na makabawi ng lakas si Don Miguel. Sa loob ng ilang araw, hindi na siya umalis sa tabi nito. Siya mismo ang nag-asikaso sa pagkain at gamot ng matanda. Tinutulungan nito makalakad ng dahan-dahan at tinitiyak na walang anumang stress ang makakaapekto sa paggaling nito. Si Ben naman ay palaging nariyan upang tumulong at tiyakin na walang sino mang maaaring magbanta sa kanilang kaligtasan. Nang tuluyan ng lumakas ang katawan ni Don Miguel, inilipat na siya sa isang mas maaliwalas at pribadong silid sa ospital. Malawak ang bintana rito at sa unang pagkakataon, nasikatan muli siya ng araw. Isang bagay na tila matagal nang nawala sa kanyang buhay. Habang nakaupo siya sa kanyang kama nakatingin sa labas, lumapit si Prisa at naupo sa tabi niya. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Tay, mahina niyang tawag na siyang ikinangiti ni Don Miguel. Ano yon, anak? Sagot ng matanda at mababa sa kanyang mukha ang pagmamahal at pananabik. Pinisil ni Prisa ang mga kamay at sinubukang palakasin ang loob niya. Gusto ko pong malaman ang katotohanan. Sino ba talaga ako? Bakit ni minsan hindi niyo ako nakuhang makasama noon? At nasan si nanay? Ang kwento sa akin ni Lola noon kasama rin kayo sa insidente nangyari noon sa karagatan at kasama sa mga namatay. Kung nabuhay po kayo, nasan po si nanay? Lapawi ang ngiti sa labi ni Don Miguel. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan na tila ba matagal niya nang hinanda ang sarili sa pagdating ng sandaling ito. Panahon na rin siguro para malaman mo ang lahat, anak. Tahimik na naghintay si Prisa. Ramdam ang bigat ng kwentong isasalaysay ng kanyang ama. At sa loob ng silid na yon, nagsimula ng bumukas ang nakatagong kabanata ng kanyang buhay. Ang kwentong matagal nang nakatago sa dilim, ngunit sa wakas ay maglalantad ng buong katotohanan. Habang magkatabi sila ni Prisa sa kanyang kama, nagsimulang magkwento si Don Miguel at ang kanyang boses ay may halong kalungkutan at pagkakasakit sa mga salitang binanggit. Noong mga panahong yon, anak, mga nasa 6 na taon gulang ka pa lang, hindi ko kaya makita kang lumaki. Makasama ka. Dahil sa alon at bagyong dumaan, pinabilin muna siya ng kanyang mga magulang sa kanyang lola upang maglakbay patungo sa probinsya ng kanyang ina. Hindi niya alam kung anong klaseng takot ang dumaan sa kanilang pamilya nang umalis sila. Wala pang kaalaman si Don Miguel na ang mga alon ng dagat na iyon ay magbabago ng buong buhay niya. Ang barko, yung sinasakyan namin, nagkaproblema at unti-unting lumulubog kaya naman ang lahat ng tao sa barko ay nagpanik. Nagkahiwalay kami ng iyong ina. Sa huli, ang katawan na lamang ng iyong inang nakita, ngunit wala na siyang buhay. Puno ng kalungkutan ang mata ni Don Miguel habang nagpapatuloy sa pagkwento at ang mga alaala ng panahong yon ay muling bumangon sa kanyang isipan. Habang ako, napadpat ang katawan ko sa isang isla at may mabuting pusong kumupkup sa akin at gumamot. Naglaho na sa alaala ni Don Miguel ang mga oras at araw na dumaan, hanggang sa magising siya sa isang isla na ang tanging nakatulong sa kanya ay yung mga tao roon. May nag-alaga sa kanya hanggang sa makabalik siya sa kanyang mga alaala. Nalimutan ko ang lahat. Ngunit nang bumalik ang alaala ko, bumalik din ako sa Maynila at doon ko nasaksihan ng palihim ng mga ginagawa ni Dimitri. Oo, matalik ko siyang kaibigan. Pero alam ko may iba siyang gusto sa akin. Ang kayamanan ko at mga ari-arian ko. Mahalaga si Dimitri sa buhay ni Don Miguel noong mga panahong yon. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaibigan, nang muling magbalik si Don Miguel at muling magtayo ng buhay, na walang tiwala ni Don Miguel kay Dimitri. Pinaalis ko siya sa kumpanya. Hindi ko rin kasi pinapabura ng mga nais niyang gawin sa aking kumpanya. At doon nagsimula ang galit at tinanim ni Dimitri sa aking dibdib. Si Dimitri ay naging mapangahas at hindi na naging lihim ang kanyang ambisyon na agawin ang yaman ni Don Miguel. Kaya naman ay pinahanap ni Don Miguel si Prisa. Ngunit nagdalawang isip siya. Hindi siya agad nagpakita kay Prisa. Alam niyang hindi pa siya handa at higit sa lahat,
Hindi siya nakakatiyak kay Dimitri. Kaya't sa kabila ng lahat ng paghahanap, pinili niyang hindi magpakita sa kanyang anak at palihim niyang pinamanmanan si Prisa. Tiniyak na ligtas siya at hindi mapapahamak. Hanggang sa dumating ang araw na naramdaman kong hindi ko na kayang malayo pa sa'yo. Patuloy ni Don Miguel. Kaya kahit na matagal na ako naghintay, pinili ko maging palihim na malapit sa'yo. Sa tulong ng mga impormasyon na kukuha ni Ben mula sa'yo. Noong mga panahong din yon, ay hindi tanggap ng pamilya ni Don Miguel ang relasyon nila ng nanay ni Prisa. Kaya naman kahit sasakyan o pera ay inalis sa kanya. Nang matapos ang kwento, tahimik na tiningnan ni Prisa ang kanyang ama. Lahat ng katanungan niya ay may kasagutan na. Bagamat puno ng sakit at hirap ang kanilang mga nakaraan, sa wakas ay nagtagpo na ang kanilang mga landas. Samantala, habang nakikinig si Prisa sa kwento ni Don Miguel, hindi niya maiwasang mapaluha. Bawat salita ng kanyang ama ay tila pumutok na sugat na matagal nang natago sa kanyang puso. Hindi niya kayang ipaliwanag ang damdaming bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, puno ng lungkot, galit at pagkabigo. Ngunit higit sa lahat, may halo itong awa at pagkamis sa isang ama na matagal niya nang hinahanap na inakala niya ay namatay na. Tatay ko, ang tanging nasabit na lamang ni Prisa habang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi siya umiwas. Hindi niya kayang pigilan ng emosyon na patuloy na dumaloy mula sa kanyang mga mata. Masaya ako na buhay ka, Tay. Masaya ako makasama ka ulit. Hindi man nakaligtas si nanay. Ang mahalaga ay nandito ka. Muling mabubuo ang aking pagkatao. Ang mga salitang yon ay nagbigay sa kanya ng kalituhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, may malalim na koneksyon siya kay Don Miguel, na ngayon ay napagtanto niyang nagmahal din sa kanya. Sa bawat araw na lumipas sa kabila ng mga pagsubok at pagkawala, hindi niya na kailangang maghanap pa ng iba. Ito ang lalaking tinutukoy sa kanyang puso, ang matagal niyang hinahanap na ama. Hinuplos ni Don Miguel ang kanyang buhok, isang malumanay na galak na dumalay sa kanyang puso. Prisa anak, mahal kita. At hindi ko kayang mawala ka ulit. Sisiguraduhin kong hindi na tayo magkakahiwalay pa. Lahat ng meron ako mapapasayo. Lahat ng alam ko, ituturo ko sa'yo. Wala na makakaagaw sa'yo ng trono. Sa kabila ng mga tanong at sakit na naramdaman ni Prisa ang tunay na pagmamahal mula sa isang ama. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang lahat ng ito, ngunit alam niya nagsimula na ang kanilang bagong buhay. Sila na magkasama. Matapos ang mga linggong puno ng alalahanin at emosyon, naging maayos na rin ang pakiramdam ni Don Miguel at nakalabas na siya ng ospital. Isang bagong simula ang nagsimula para sa kanila ni Prisa. Pinili ng matanda na ipagdiwang ang bagong yugto ng kanilang buhay. At ang unang hakbang ay ang dalhin si Prisa sa mansyon. Nais niyang ipakita sa kanya ang buhay na matagal niya nang pinangarap para sa kanilang dalawa. Isang buhay na puno ng kaligayahan at pag-ibig. Pagdating nila sa mansyon, hindi naman maiwasan ni Prisa na mamangha sa laki ng bahay. Ang mga silid, ang mga magagarbong kasangkapan, at ang mga tanawin mula sa malalaking bintana ng bahay. Lahat ng yon ay tila hindi kayang ipaliwanag ng mga mata ni Prisa. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng nangyari, magkakaroon siya ng ganitong klaseng buhay. Para siyang nasa isang panaginip. Tay, ang ganda naman at ang laki ng bahay ninyo. Sambit ni Prisa habang tinitingnan ang bawat sulok ng mansyon. Naramdaman niya ang kabuntot na kasiyahan at hindi maipaliwanag na kaligayahan. Ngunit sa isang iglap, sumagi sa kanyang isip ang kanyang nanay-nanaya na si Nanay Rowena. Pero tay, nag-aalala po ako para kay Nanay Rowena. Yung kumupko po sa akin at tumayong magulang ko nung wala kayo. Tanong naman ni Prisa na medyo malungkot ang tinig. Dahil nag-aalala siya na maiwan ito sa probinsya at malayo sa kanila. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang alalahanin ay agad na napawi. Nang bubukas ang pintuan at makita niyang may isang matandang babae na pumasok sa mansyon. Laking gulat ni Prisa nang makita si Nanay Rowena. Nakangiti at masaya sa harap ng kanilang tahanan.
Nanay Rowena? Sigaw ni Prisa habang tumatakbo ito upang yakapin ang matanda. Oo anak, napag-usapan namin ng iyong ama na sana ay magkasama pa rin tayo. Sagot ni Nanay Rowena na may maligaya at mapagmahal ng ngiti. Naipaliwanag na rin nila kay Nanay Rowena ang lahat, kaya naman naunawaan niya ito. Sobrang saya ko para sa iyo anak. Natagpuan ni Prisa ang sarili na nakangiti habang niyayakap ang kanyang ina at ama. Sa kabila ng mga taon ng kalungkutan at paghihiwalay, sa wakas ay muling nagtagpo ang kanilang mga puso. Wala na siyang ibang nais kundi ang magkasama silang mag-ama, kasama ang kanyang Nanay Rowena sa isang tahanan. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ng magbagong takbo ng buhay ni Prisa. Pinagtuunan ng pansin ni Don Miguel ang mga legal na aspeto ng kanyang mga ari-arian at negosyo upang tsakin na ang lahat ay maipasa kay Prisa. Inutusan niya si Atty. Salcedo na asikasuhin ang mga dokumento at legal na proseso para sa pagsasali ng mga ari-arian kay Prisa. Hindi na rin nagdalawang isip si Atty. Salcedo sa paggawa ng mga hakbang upang mapadali ang proseso. Ang mga lahat ng ito ay alinsunod sa kalooban ni Don Miguel at sa nais niyang ipagpatuloy ang pamamahala ng kumpanya at yaman sa kamay ng kanyang anak. Habang abala si Atty. Salcedo sa mga legal na usapin, si Prisa naman ay nakaramdam ng malaking pagbabago sa kanyang sarili. Kasama ni Don Miguel, ipinakita sa kanya ang mga pasilidad ng mansyon, ang mga magagarbong gamit at ang mga negosyo na dati hindi niya kayang abutin. Ang dating simpleng dalaga ay unti-unti nagiging isang ganap na mayaman at may kapangyarihan. Ang mga damit na suot niya ay puno ng estilo at klasiko. Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang tindig, ang tiwala sa sarili na bago lang nabanggit ng iba, ay nakikita sa kanyang bawat galaw. Hindi na siya ang dating janitress na may simpleng buhay. Siya na ngayon ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng kanyang ama, ang nag-iisang anak ni Don Miguel, ang magiging kinabukasan ng kanilang pamilya. Hindi pa rin ako makapaniwala, Tay. Sabi ni Prisa isang araw, habang nakatayo sila sa isang malaking opisina sa mansyon. Nakatingin sa mga dokumentong nagsasaad ng lahat ng ari-arian at negosyo ni Don Miguel. Para bang nasa isang magandang panaginip pa rin ako. Ngumiti naman si Don Miguel at inilapit ang kanyang kamay kay Prisa. Maigpit na pinisil ito. You deserve all the wonderful things in the world, anak. Lahat ng ito ay para sa'yo. Huwag mong gawing pabigat ang mga material na bagay. Ang pinakamahalaga ay ang magkasama tayo. Na nagsimula na tayo muling magtulungan at magpasaya. Walang ibang mag-aangkin ng lahat ng meron ako kundi ikaw lamang, anak. Ikaw lamang, Prisa. Matapos ang isang emosyonal na tagpo, hindi na napigilan ni Prisa ang kanyang nararamdaman at niyakap si Don Miguel ng mahigpit. Nagtagal ang kanilang yakap, puno ng pasasalamat at pagmamahal. Habang ang mga luha naman ni Prisa ay patuloy na dumadaloy, hindi na siya nag-atubiling ipakita ang kanyang nararamdaman sa kanyang ama. Ang ama na matagal niya nang inaasam at ngayon ay muling natagpuan. Salamat po, Tay. Salamat po sa lahat. Bulong ni Prisa, sabay pisil ng mahigpit sa kamay ni Don Miguel. Ngumiti naman si Don Miguel at pinisil ang kanyang anak sa ulo at inalis ang mga luha sa kanyang mga mata. Walang anuman, anak. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Magkatapos ng ilang sandaling katahimikan, lumabas si Ben mula sa likod ng pinto. Nang maramdaman niyang natapos ng emosyonal na sandali ng mag-ama, nakangiti siya. Hindi nagpakita ng anumang kalungkutan, kundi mas nakatutok sa layunin. Ipinatawag din kasi ito ng matanda. Don Miguel, pinapatawag niyo raw po ako, sabi ni Ben ng may respeto. Tumango naman si Don Miguel at tinanggap ni Ben sa loob ng opisina. Ben, halika at maupo muna tayo. Nagsimula na si Don Miguel. Sumunod naman kaagad si Ben at ganoon din si Prisa. Gusto ko sanang pasalamatan ka ng personal sa lahat ng ginampanan mong papel sa pamilya ko, sa aking anak at sa akin. Sa lahat ng tulong at proteksyon na binigay mo sa amin, lalong-lalo na nung wala pa akong malay, na ipamalas mo ang iyong katapatan sa akin at sa iyong tungkulin.
Nararapat lamang na magbigay ako ng gantimpala. Hintay ni Ben na magpatuloy si Don Miguel habang ang puso niya ay kumakabog ng matindi. Kaya naman, patuloy ni Don Miguel. Gusto kong ibigay sa iyo ang isang bahay at lupa para sa iyong pamilya. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pangangailangan nila. Pag-aaralin ko ang iyong mga anak hanggang kolehiyo. At higit sa lahat, nais kong maging pinakamataas kang marshal. Hindi na para sa akin, kundi para sa anak ko, kay Prisa. Hindi naman makapaniwala si Ben sa mga salitang narinig. Ang matinding pasasalamat ay bumangon sa kanyang puso at sinadyang magtagal ang kanyang reaksyon. Tumango siya, nag-aalangan at hindi sigurado kung paanong i-express ang nararamdaman. Ginawa ko lamang po ang aking tungkulin, kahit pa na ang maging kapalit ay ang aking buhay. Naging mabuti po kayo sa akin, kaya naman ibinabalik ko lang din po ang naging kabutihan ninyo. Sabi ni Ben habang tinitingnan si Don Miguel at Prisa na nakaupo sa gilid. Ngumiti naman si Don Miguel at inabot ang kamay ni Ben. Walang anuman, Ben. Patuloy ka magiging bahagi ng pamilya ko. Pinagkatiwalaan kita. Salamat sa iyong pagmamalasakit at katapatan. Buong puso na lamang na tumango si Ben at hindi na nagtatago ng kahit anong pag-aalinlangan. Ang gantimpalang ibinibigay sa kanya ay hindi lamang material na bagay, kundi isang pagkakataon para baguhin ang buhay ng kanyang pamilya at patunayan ang kanyang katapatan sa mga taong nagtiwala sa kanya. Salamat po, Don Miguel. Wala pong hihigit sa galak ko na matulungan po kayo at ang iyong pamilya. Ngumiti naman ang matanda at mahina siyang tinapik sa kanyang balikat. Matapos ang lahat ng nangyari, nakatagpo ng kapayapaan si Don Miguel. Hindi niya na kailangang harapin pa si Dimitri, ang tao na minsan naging kaibigan, ngunit ngayon ay isang kasumpa-sumpang kalaban. Ang lahat ng plano ni Dimitri ay nauwi sa wala. At nahanap ni Don Miguel ang tunay niyang pamilya, si Prisa, at nakuha ang tamang katarungan para sa kanilang lahat. Walang mas magaan kesa sa pakiramdam ng kalayaan mula sa mga taong may masamang layunin. Ang kasamaan ni Dimitri ay nagdulot ng maraming paghihirap. Ngunit ngayon, ang mga hakbang na isinagawa ni Don Miguel ay nagbigay daan sa isang mas maliwanag na bukas. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpasya si Don Miguel na itutok ang kanyang buhay sa pagpapabuti ng kalagayan ng pamilya. At hindi niya na kailangang mag-alala pa tungkol sa mga nakaraan. Habang si Prisa naman, kung dati nagugulahan, ngayon ay unti-unti nang natutong tanggapin ang kanyang papel bilang tagapagmana ng lahat ng iniwan ni Don Miguel. Kasama ang kanyang ama, Nanay Rowena, maging si Ben at buong pamilya, nagsimula silang magtulungan upang mapanatili ang yaman at mga pangarap ni Don Miguel na mas pinayaman pa ng kanilang pagmamahalan at pagkakaisa. At doon, natapos ang isang mahabang paglalakbay para kay Don Miguel at sa kanyang pamilya. Isang paglalakbay na puno ng sakripisyo, pag-ibig at mga aral. Tumatak sa kanilang puso ang tunay na kahulugan ng pamilya at natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa pag-aaruga at pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!